Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 2101. Hindi naman sa hindi natin kayang sugpuin si Master Bear pero ang backer sa likod niya ay masyadong makapangyarihan. Noong una naming sinimulan na sugpuin si Master Bear, nakatagpo kami ng iba pang mga hadlang at kalaunan ay kinailangan naming sumuko. Napabuntong hininga si Troy. Kawili-wili. Sino ang backer niya? Napakaseryoso ng ekspresyon ni Troy habang dahan-daang umiling. Hindi rin namin maisip. Alam lang namin na ito ay isang makapangyarihang karakter sa itaas ng pamilya Harrison. Kung gaano kalakas, wala tayong paraan para malaman. Ngunit na-summarize din namin ang sitwasyon. Ang makapagpigil sa ating lahat ng sabay ay hindi isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Dapat silang maging napakalakas at maimpluwensyang gawin ito. Bahagyang tumango si Philip at nakangiting sinabi, kung ganoon, kulang-kulang lang si Master Bear, di ba? Oo, pero hindi ka gagawa ng hakbang laban kay Master Bear, di ba? Kahit atakihin mo ang Alapiers, kailangan mong mag-ingat kay Master, nag-aalalang sabi ni Troy. Ang isang mabisyo na Alapiers ay dapat bugbugin ng husto. Sa mga nagko-comfort sa bisyo na kwentes na yan, dapat bugbugin din, di ba? Sabi naman ni Philip, hindi ba kaakibat na pamilya ng mga Clark ang pamilya Harrison? Bakit susuportahan ng pamilya Harrison si Master Bear para makipagkompetensya para sa teritoryo at negosyo ni Troy? Ito ay medyo kawili-wili. Dahil nagkaroon sila ng ganoong ligaw na ambisyon, oras na para turuan ng leksyon ang pamilya Harrison. Tumibok ang puso ni Troy sa takot, ngunit sa pag-iisip ng background ni Philip, naramdaman niya na si Philip ay talagang kwalipikadong sabihin ito. Ako na ang mag-aayos, kung ganoon. Mamaya, magdadala ako ng mga tao para salakayin ang kanyang lungga, ang pagpapakita ng katapatan ni Troy. Kaya mo nang ayusin. Nasaan ang kanyang lungga? Tanong ni Philip pagkatapos mag-isip. Nagpasya siyang pumunta doon mismo. Sa Golden Dragon Club, isang club na pag-aari niya. Kaso, si Master Bear ay nananatili doon buong araw, mabilis na sagot ni Troy. Okay, bilisan mo ang pag-aayos. Kinawian ni Philip ang kamay, hinayla ang pinto, at lumabas ng sasakyan. Kinuha ni Troy ang kanyang telepono, nag-dial ng numero, at sinabing, Frankie, tipunin ang lahat. May malaking bagay tayong dapat harapin. Pinanood ni Philip ang pag-alis ng sasakyan ni Troy. Sabi niya sa 17, na nakatayo sa tabi niya, napabalaykan si Tanya Gilson sa pamilya Gilson. Pagkatapos, isinama niya ang 2 shadow guard, tumayo sa tabi ng kalsada, at pumara ng taxi. Golden Dragon Club, bilisan mo. Okay. Inapakan ng driver ang accelerator at pinaandar ang sasakyan ng mabilis hanggat maaari. Pagdating nila sa entrance ng Golden Dragon Club, nagbabayad si Philip ng pamasahe at bumaba ng taxi. Nakatingin sa napakagandang pinto ng Golden Dragon Club, inutusan niya ang 2 shadow guard na naghihintay sa malapit habang siya ay mahinahong naglalakad. Sir, itigil niyo na po. Hinarang ng 2 security guard si Philip habang naglalakad siya papunta sa lobby. Anong mali? Nakangiting tanong ni Philip. Sinulyapan ng security guard si Philip ng masama, itinuro ang karatula sa gilid, at sinabing, tingnan mo ang signage. Bawal pumasok ng walang maayos na kasuotan. Inayos ni Philip ang kanyang damit. Dapat okay na ito ngayon. Hahaha, tanga ka ba? Sa tingin mo ba kailangan mo lang ayusin ang iyong pananamit para maging maayos itong pananamit? Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Ngumisi at tumawa ang isang security guard. Ito ang ibig sabihin ng pagiging mahirap at tanga. How dare you pumunta dito ng walang pera? Alam mo ba kung ano ang pinakamababang paggasta ng Golden Dragon Club? Hindi mo kakayanin kahit ibenta mo ang 2 mong kidney. Dagdag pa ng isa pang security guard. Kabanata 2102. Bilisan mo at sabihin mong mawala ang basurang ito. Hindi tatanggapin ng Golden Dragon Club ang mahihirap. Kung makita siya ng ibang bisita, mababawasan nito ang ating imahe. Ang supervisor sa gilid ay tumingin kay Philip na may paghamak. Ang daming snooty minions. Nandito ako para hanapin si Master Bear.
Sabi ni Philip sabay ngisi. Ha, sa tingin mo ba si Master Bear ay isang taong makikilala mo sa gusto mo? Siguradong hinahanap mo si kamatayan, di ba? Narito ang isang basurang karakter upang hanapin si Master Bear. Nandito ba siya para maghiganti? Hulihin at tanungin muna natin siya. Hinugot ng dalawang security guard ang mga batuta at sinugod si Philip ng may pananakot. Umiling si Philip at sinabi, kung gusto mong mamatay, pagbibigyan ko ang iyong kahilingan. Itinaas ni Philip ang kanyang paa na patagilid at nagwalas ng mataas na sipa. Sunod-sunod na lumipad pabalik ang dalawang security guard. Lumipad ang mga security guard ilang metro ang layo at bumagsak ng husto sa makinis na sahig. Dumausda sila palabas ng mahigit 10 metro dahil sa pagkawalang galaw hanggang sa tumama ang kanilang mga ulo sa dingding at tuluyan na silang tumigil. Ang supervisor ay sumigaw ng matinis, natakot sa isang estado ng hysterics. Humakbang pasulong si Philip at hinampas ang supervisor sa leeg, dahilan upang siya ay nawalan ng malay. Makakasigaw talaga siya. Angkop ang boses niya para kumanta ng soprano. Philip mocked at walk kasama ang daanan sa club. Nakuha ng surveillance video ang mga kaganapan sa bulwagan, at ang security guard na namamahala sa surveillance room ay agad na pumasok sa silid ni Master Bear. Master Bear, hindi maganda. May pumasok. Sinong matapang? Ilang tao na ba? Hinampas ni Master Bear ang mesa at nangingibabaw na sinabi. O isang tao. Damn it, bakit ka natatakot sa isang tao? Kumilos ka na lang, galit na sabi ni Master Bear. Oo, nagmamadaling umatras ang security guard para magayos. Hindi nagtagal, walang matipunong lalaki ang pumasok sa silid at tumayo sa likod ni Master Bear. Lahat ng arrangements are made. Hanggat ikaw ang nagutos, sisiguraduhin naming walang makakalabas ng buhay. Mabuti, naupo si Master Bear sa sofa ng kahanga-hanga, dahan-daang itinaas ang kanyang kanang kamay, at iniunat ang kanyang gitna at hintuturo. Isang matipunong lalaki ang agad na pumulot ng tabako at inilagay sa pagitan ng dalawang daliri ni Master Bear. I-click. Ang lighter ay gumawa ng malutong na tunog at ang apoy ay nagapoy sa tabako sa pagitan ng mga daliri ni Master Bear. Bam! Sinipal ni Philip ang pinto ng kwarto. Si Master Bear ay napatingin kay Philip, na pumasok sa pinto. Dahan-dahan niyang inilagay ang tabako sa kanyang bibig at huminga ng malalim. Huff! Nagbuga ng usok si Master Bear kay Philip at nakangiting sinabi, matapang ka. Hindi pa kita hinahanap pero naglakas loob kang pumunta sa teritoryo ko. Paggamit ng lighter para magsindi ng tabako. Iyan ang pamantayan ng isang Novorish. Malamig na sabi ni Philip. Nanlaki ang mga mata ni Master Bear. Siya ay humihit-hit ng tabako upang magpakitang gilas, ngunit nang ilarawan siya ni Philip bilang Novorish, hindi niya ito matitiis. Kung hindi ako gagamit ng lighter, gagamit ba ako ng posporo, you nitwit? Sigaw ni Master Bear. Tulad ng inaasahan sa isang bansang bumpkin. Sa pinakamasama, kailangan mong gumamit ng mga tugma ng cedarwood para sa paninigarilyo ng tabako. Ang mga lighter ay hindi ginagamit para sa paninigarilyo ng tabako. Huwag maging bongga kung wala kang alam. Maging mas mapagpakumbaba, maunawaan. Matapos ma-lecture ni Philip, hindi na nakayanan ni Master Bear. Nang nakakunot ang noo, mabangis na hinimas ni Master Bear ang tabako sa ashtray. How dare you showing in front of me? Sino ka ba sa tingin mo? Ang isang ignorante at mayabang na junior na tulad mo ay naglakas loob na pumunta sa aking teritoryo at gumawa ng gulo. Malalaman mo mamaya kung ako ay ignorante o mayabang, walang pakialam na sabi ni Philip. Damn it, it's not your position to lecture me. Bakit nakatayo pa rin kayong mga tanga? Kunin mo siya para sa akin. Tuturuan ko siya ng magandang aral at ipapaalam ko sa kanya na ang aking dignidad ay hindi masusungit. Umungol sa galit si Master Bear habang hinahampas ang kanyang kanang kamay ang mesa ng malakas na putok. Sabay-sabay na humakbang pasulong ang 8 matipunong lalaki na nakatayo sa likod ni Master Bear. Sila ang 8 gold medal fighters sa ilalim ni Master Bear at ang kanyang pinakamalakas na combat force. Kabanata 2103. Ang 8 lalaki ay tumayo sa harap ni Philip at nagbaluktot ng kanilang mga braso. Namamaga ang kanilang mga kalamnan, at kaluskos ang kanilang mga damit. Sa wakas,
Ang mga butones ng kanilang mga damit ay nabasag, na nagpapakita ng hindi pangkaraniwang malalakas na kalamnan. Hinahamon ka ng 8 King Kongs. Meron lang silang konting muscles. Ano ang malaking bagay? Sa tingin mo kaya ba akong makitungo sa 8 muscular simpleton na ito? Napakawalang muwang. Si Philip ay labis na hinamak ang 8 King Kong, at sila ay naiinis din sa kanyang ekspresyon. Naghahanap ka ng kamatayan. Pagsisisihan kita sa huli. Ang 8 King Kongs ay kumalat, pinalibutan si Philip mula sa lahat ng panig, at sinalakay siya sa parehong oras. Naglabas si Master Bear ng isa pang tabako at muling sinindihan. Pinag-cross niya ang kanyang mga paa at pinanood ang laban ng 8 King Kong at Philip na parang nanonood ng isang performance. Sa opinyon ni Master Bear, siguradong panalo ang round na ito. Ang 8 laban sa isa ay isang kalamangan, hindi pa banggitin na ang 8 King Kongs ay mga dalubhasang manlalaban na lumahok sa mga kapaligiran na may magandang ranggo. Ang taong ito ay naglakas loob na pilayin ang kanyang mga tauhan, humihingi ng pantubos, at pumunta pa rito para gumawa ng eksena. Naghahanap lang siya ng kamatayan. Hindi nagpakita ng kahit katiting na takot si Philip. Parang palaso, sumugod siya sa isang King Kong sa unahan at tinutukan ng flying kick ang pandiyan ng kalaban. Nagbago ang mukha ni King Kong, at sinubukan niyang gamitin ang kanyang balakang para harangan ang sipa ni Philip, ngunit masyadong mabilis ang mga galaw ni Philip. Nang maisip pa lang ng kalaban kung paano ito haharapin, sinipal na ni Philip ng mariin ang pandiyan ng kalaban. Arg! Sumigaw si King Kong at bumagsak ng husto sa mahabang mesa sa harap ni Master Bear, na durog-durog ang mesa. My balls! Namumula ang mukha, tinakpan ni King Kong ang kanyang pandiya. Piraso ng She*T. Walang kwentang basura. Galit na nagmura si Master Bear. Hindi niya inaasahan na isa sa kanyang mga tauhan ang mapapabagsak sa pagsisimula ng laban. 7 na lang ang natitira sa 8 King Kongs. Naningkit ang sulok ng mga mata ng 7 lalaki. Naisip nila na si Philip ay talagang walang ingat, at tila minamaliit nila ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Habang nakatulala pa rin ang 7 ay nakakilos na ulit si Philip. Sa isang kisap mata, 2 pang King Kong ang nahulog. Pagkarinig ng magkasabay na hiyawan ng 2, nakabawi naman ang iba at agad na pinagpatuloy ang pag-atake kay Philip. Walang pag-aalinlangan na hinawakan ni Philip ang natitira pang 5, na panakanak ang nagpakawala ng kaawa-awang mga iyak habang ibinabagsak sila ni Philip sa sahig. Malungkot ang mukha ni Master Bear habang tinitignan ang mga lalaking nakaipit niya ng high hop S sa patuloy na pagkakatambos sa sahig. Marahas na kumunot ang kanyang mga pisngi. Ito ay basura. Paano ko pinalaki ang gayong mga F***Sting losers? Ni hindi mo matatalo ang mabahong batang ito. Kung hindi mo siya kayang talunin, mas masahol ka sa basura. Si Master Bear ay umungal sa galit ngunit ang 8 King Kongs ay napalunok lamang sa paghihirap. Pagkatapos lang nilang makipag-away kay Philip ay alam nila kung gaano siya kalakas. Clatter, clunk. Isa pang 2 King Kong ang natambo sa sahig, isa na lang ang naiwan para harapin si Philip. Master Bear, hindi talaga bata ang lalaking ito. Hindi lang siya makapangyarihan kundi malupit din. Sinubukan talaga namin ang aming makakaya. Huminto ang natitirang King Kong sa harap ni Master Bear at nagsabi. Siyempre, alam ito ni Master Bear, ngunit dahil sa kanyang dignidad, tumanggi si Master Bear na aminin na makapangyarihan si Philip. Sa katunayan, natakot na si Master Bear sa mga sandaling ito. Ang kanyang likod ay basang-basa sa malamig na pawis. Nagkunwari lang siyang kalmado at pinipilit ang sarili na kumalma. Kabanata 2104. Bam! Sinipal ni Philip at ang huling King Kong ay nahulog sa sahig na walang malay. Well, kailangan ko talagang ibigay ito sa iyo. Sa tingin mo ba hindi ako handa? Dapat kang mamatay dito ngayon. Pumalakpak ng malakas si Master Bear, at hindi mabilang na mga lalaki ang sumugod mula sa lahat ng pinto habang may hawak na machete sa kanilang mga kamay. Masigasig silang tumingin kay Philip. Haha, nakakita ka na ba ng ganyang spectacle? Kung ayaw mong mamatay, lumuhad ka sa harapan ko. Mapanuksong sabi ni Master Bear. Sino ang nang-ahas na magpaluhod kay Young Master Clark? Narinig ang sigaw ni Troy Crow. Umatras ang mga tulisan sa harap ng pinto at gumawa ng landas. Pumasok si Troy sa kwarto kasama ang mga subordinate at agad na tumingin kay Philip. Nang makitang hindi nasaktan si Philip,
nakahinga siya ng maluwag. Tumibok ang puso ni Lord Bear. Hindi niya inaasahan na magpapakita si Troy sa mga oras na ito. May suporta si Master Bear kaya hindi siya natakot kay Troy, ngunit si Troy ay isa ring kagalang-galang na kingpin. Kung siya ay nakipaglaban sa mga tao ni Troy sa panahong ito, ang magkabilang panig ay magtatapos sa pagkalugi. Sa oras na iyon, mawawalan ng halaga si Master Bear at maaari siyang paalisan ng kanyang tagapagtaguyod, o patahimikin. Isang serye ng mga kalamangan at kahinaan ang nag-flash sa isip ni Master Bear. Kaagad, nagpasya siyang subukang maiwasan ang isang salungatan. "Oh, ikaw pala, Master Crow. Mukhang kilalang-kilala mo itong iyong Master Clark." Pinisil ni Master Bear ang isang ngiti at sinabi. Hindi pinansin ni Troy si Master Bear ngunit pumunta siya sa gilid ni Philip, mukhang yumoko, at sinabing, "Young Master Clark, okay ka lang ba? Paanong hindi ako magiging? I was just dealing with some punks," mataray na sabi ni Philip. Nang makita ang magalang na saloobin ni Troy kay Philip, biglang nakaramdam ng pangamba si Master Bear. Kahit na ano, si Troy Crow ang pinuno ng Glenford Underworld. Inokupa niya ang pinakamataas na posisyon sa loob ng higit sa isang taon. Tiyak na hindi ordinaryong tao ang maaaring magpagulo sa kanya ng ganito. Ano ba talaga ang background nitong si Clark? Bumantong hininga si Master Bear, pakiramdam na ang lahat ng kanyang mga naunang haka-haka ay nabaligtad. Inakala ni Master Bear na si Troy ang nagbabantay kay Philip noong una, ngunit ngayon, parang hindi na ganoon. Kailan gumawa si Glenford ng napakagandang tao? Wala pa siyang narinig tungkol dito dati. Ngayong gabi, ipinaalam lang kay Master Bear na may some iris sa Buckingham Palace, na pag-aari ni Young Master Harrison. Bukod dito, nagpakita ang taong ito sa kanyang lupain hindi nagtagal. Naguguluhan na tumingin si Master Bear kay Philip. Dinampot niya ang tabako at inilagay sa bibig niya. Pagkatapos kumuha ng dalawang malalim na puff, bumuga siya ng puting usok mula sa kanyang ilong. Hahaha, hindi ko ini-expect na si Young Master Clark ay magiging maganda ang pakikitungo ni Master Crow. Kung alam ko lang sana ng mas maaga, hindi ako magiging reckless kay Young Master Clark. Nangyari lang ang alitan na ito dahil hindi tayo magkakilala. Kasalanan ko ito at inaamin ko ang pagkakamali ko. Paano kung parusahan ko ang sarili ko ng 3 baso ng alak mamaya? Gayunpaman, nagtataka ako kung ano ang pagkakakilanlan ni Young Master Clark. Hayaan mo akong makilala ng maayos si Young Master Clark para maiwasan natin ang anumang hindi maiintindihan sa palabas. Matalo si Bear tungkol sa bush na sinusubukang alamin ang background ni Philip. Malamig na sabi ni Troy, hindi ka pa karapat-dapat na malaman iyon. Matapos magulat sandali, si Master Bear ay tumingin kay Troy na galit na galit. Master Crow, hindi tama na sabihin mo iyan. I'm already willing to admit my mistake, kaya dapat ipaalam mo lang sa akin kung sino ang ginulo ko. Sinulyapan ni Philip si Master Bear at hindi siya mapakali sa lalaking ito. Walang pakialam niyang sinabi, mag-usap tayo pagkatapos ng laban. Ano? Natigilan si Master Bear, iniisip sa kaloob-looban na napakagalang na niya ngunit gusto pa rin siyang labanan ni Philip. Naisip ba talaga ni Philip na pushover siya? Sa tingin mo ba ginagawa ko ito ng walang kabuluhan? Binibigyan ko lang ng respeto si Master Crow ngayon. Kung hindi dahil kay Master Crow, nakakuha sana ako ng taong tadteren ka ng minced meat. Galit na ungol ni Master Bear. Ngumisi si Philip at sinugod si Master Bear. Kabanata 2105. Napatulala ang lahat habang nakatingin kay Philip. Walang umaasa na ganoon lang ang gagawin ni Philip. Hindi pa tapos ang nakagawiang pananalita. Si Troy ang unang bumalik sa kanyang katinoan. Kumuha siya ng machete mula sa mga kamay ng kanyang mga tauhan sa likod niya at pinagbantaan ang mga tao ni Master Bear. Behave yourself. Ito ay isang bagay sa pagitan ng mga amo. Kung sino man ang maglakas loob na magtaas ng kamay o paa, puputulan ko. Kung sino man ang maglakas loob na sumulong, papatayin ko siya. Nag-react din ang mga tao ni Troy at nagmadaling sumugod, hawak ang kanilang mga machete at itinutok sa mga tauhan ni Master Bear. Narinig mo ba ang sinabi ni Master Crow? Huwag kang gumalaw. Kung sino ang gumalaw ay papatayin. Ang mga boss ay nagtatapon ng mga bagay-bagay. Bilang subordinate, magbantay lang tayo at huwag lumabag sa mga patakaran. Sa ilalim ng panggigipit ni Troy,
Ang mga tao ni Master Bear ay medyo natakot. Walang nang ahas na tulungan si Master Bear nang walang ingat. Sumugod na si Philip sa harap ni Master Bear. Na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, itinaas ni Master Bear ang mabigat na kristal na ashtray sa mesa bilang sandata at binasag ito sa ulo ni Philip. Bahagyang napatigilid si Philip at hinawakan ng dalawang kamay ang kanang braso ni Master Bear. Kasunod ng mga tunog ng pagbitak ng buto, si Master Bear ay biglang napasigaw sa sakit. Masakit ang braso ko. Nang makita ang brasong nakayuko sa kakaibang anggulo, tumulo ang luha mula sa mga mata ni Master Bear habang nanginginig sa sakit ang kanyang mataba na katawan. Hindi tumigil si Philip ngunit hinawakan niya ang kabilang braso ni Master Bear. Si Master Bear ay labis na natakot na ang kanyang kaluluwa ay malapit nang lumipad palabas. Siya ay sumigaw sa takot, "Pakiusap, iligtas mo ako." "Huwag na, nabali na ang isang braso ko. Iyan ang kabayaran para sa iyong subordinate, Wolfman, na hindi gumagalang sa akin, habang ito ang kabayaran para sa iyong kawalang galang sa akin." Pagkatapos sabihin iyon, muling nagpapuwersa si Philip sa kanyang mga kamay, at naputol ang braso ni Master Bear sa dalawa. "Holy she asterisk T, it hurts like hell. Boss, patawarin mo ako. Young Master Clark, patawarin mo ako. Hindi ako magdaramdam sa'yo." Nagpanik si Master Bear at humingi ng awa. Huli na para sa pagsisisi ngayon. Habang sinasabi iyon, marahas na tinapakan ni Philip ang kanyang kanang paa sa hita ni Master Bear, at nabali ang buto ng hita. "F***, gusto mo akong patayin ha? Naglakas loob ka bang payagan akong tumawag? Ang aking patron ay namumuno sa kalangitan sa Glenford." Nang marinig ito, nagulat si Troy. Isang tao lamang ang masasabing mamumuno sa kalangitan sa Glenford. Ang kapangyarihang kumokontrol sa buhay at kamatayan ng lahat sa Glenford. Isang salita lang ang maaaring bumagsak sa lahat ng negosyo sa Glenford, at isang katok lang sa mesa ay maaaring lumipad ng isang tulad ni Troy Crow. Young Master Clark, bulalas ni Troy ngunit hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin. Walang ideya si Troy kung gaano kalakas ang pamilya Clark. Ang alam lang niya ay suportado siya ng pamilya Clark at kailangan niyang sundin ang utos nila. Matapos bugbugin si Master Bear hanggang sa ganito, ang patron ay tiyak na masasaktan hanggang sa limitasyon. Gaano man ang pakikitungo sa bagay na ito sa oras na ito, nakaramdam siya ng kawalan ng kakayahan na wala nang magagawa. Ngumiti si Philip at tinapakan ang kabilang hita ni Master Bear. "Ito ay para sa aking mga gastos sa paglalakbay upang pumunta at mahanap ka," mahinang sabi ni Philip na may panginginig sa mga mata. Ikaw anak ng Ab***H. Hintayin mo ako habang tumatawag ako. Dapat kang mamatay dito ngayon." Si Master Bear ay umungal mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Kabanata 2106. Binigyan ni Troy si Philip ng magalang na tingin at naramdaman niya na si Philip talaga ang young master ng pamilya Clark. Napaka-overbearing pa rin niya kahit sa ganitong oras. Iniunat ni Philip ang kanyang daliri at itinuro si Master Bear. Agad na tumakbo ang thug sa likod ni Troy at kinuha ang telepono ni Master Bear, tinanong niya kung alin sa address book ang tatawagan. "Tawagan lang ang unang tao sa address book," mahinang sabi ni Master Bear. Matapos ay dial ng thug ang numero, inilagay niya ang telepono sa tenga ni Master Bear. Pagkatapos magsalita ni Master Bear sa kabilang partido, naging masaya ang kanyang ekspresyon. Gayunpaman, ang sandaling iyon ng kagalakan ay nakaapekto sa mga sugat sa kanyang katawan, at muli siyang napangiti sa sakit. "Aray, masakit. Maghintay ka lang. Malapit nang dumating ang aking patron. Ipapaalam ko sa iyo kung sino ang namumuno kay Glenford." Hinayla ni Troy ang isang upuan at inilagay sa likod ni Philip. Pagkaupo ni Philip, inilabas ni Troy ang gold cigar box at naglagay ng tabako sa pagitan ng dalawang daliri ni Philip. Sizzle! Nasunog ang isang posporo ng kahoy na sidro, at umalangaw ang kakaibang aroma ng sidro. Sinindihan ng posporo ang tabako. Pagkatapos huminga si Philip, ngumiti siya at sinabing, "Troy, ang sarap mong tabako." Ang nangungunang batch ng mga kalakal mula sa Havana ay gamulong sa dibdib ng isang dalaga. Dala nito ang halimuyak ng isang dalaga. "Young Master Clark, ang galing mo talaga. Kinailangan ko ng malaking pagsisikap para lang makuha ang ilan sa mga ito. Karaniwang hindi ko matiis na manigarilyo ito, kaya umiinom lang ng ilang puff paminsan-minsan.
Ngumiti ng nakakaloko si Troy. Natigilan si Master Bear sa nakita at naramdaman niya na ang hitsura ni Philip na humihit-hit ng tabako ay talagang mas pino kumpara sa kanya. Parang basura lang ang mga tabako na hinihit-hit niya noon. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang tiisin ang gawaing ito. Ito ay humihit-hit ng tabako. Malaking bagay. Bumantong hininga si Master Bear. Maaari din siyang itinuring bilang isang pinuno ng gitnang puwersa sa Glenford, ngunit ang lahat ng kanyang mga paa ay nabali ng isang bata na hindi kilalang background. Kasuklam-suklam. Mapangahas lang. Casual na kausap ni Philip si Troy. Maya-maya pa ay may narinig na akong mga yabag. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may masusing pagsusuklay ng buhok ay may pares ng itim na salaming pang-araw sa kanyang mga mata. Nakasuot siya ng itim na tweed coat. Pumasok siya, kasunod ang dalawang binata na walang pakialam sa mga ekspresyon. Hindi pinansin ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang mga tulisang nakapaligid sa kanya at tila walang takot, basta tinatrito ang mga mabangis na lalaki na parang manipis na hangin. Nang makita ni Master Bear ang bisita, napaluha siya sa tuwa. Second Master Harrison, tingnan mo na lang kung paano ako nabugbog nila. Ang lahat ng aking mga paa ay bali, at sila ay hindi nagpapakita sa iyo ng anumang paggalang. Nabanggit ko na nga ang pangalan mo pero hindi sila nagpaubaya. Ngumuso si Second Master Harrison, nagkibit balikat, at ang coat na nakatikip sa kanyang katawan ay lumipad pabalik. Inabot ng isang binata na sumusunod sa likod ni Second Master Harrison at sinalo ang coat. Lumingon siya, tumingin kina Philip at Troy, at malamig na sinabi, hindi mo ba alam ang pagkakakilanlan ni Second Master Harrison? Troy Crow, ang pangalawang Master Harrison ay naging maawin sa iyo noon at hindi ka itinulak sa isang sulok sa account na alam mo kung kailan dapat sumulong at otres. Sobrang tigas na ba ng ulo mo ngayon hindi mo na alam ang limitasyon mo? Kabanata 2107. Inilagay ni Philip ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa at naglakad papunta kay Troy. Kumuha ng isang tao para i-dial ang numero para sa kanya. Ngayong nabali na ang lahat ng paa ni Master Bear, hindi niya makuha ang telepono ng mag-isa at kailangan niyang tumawag sa kanya. Young Master Clark, sabi ni Master Bear na ang kanyang patron ay may pinakamataas na posisyon kay Glenford. Hindi siya isang tao na pwede nating guluhin. Kung si Master Bear ang tumawag, ang kahihinatnan. Naramdaman ni Troy na hindi na kailangang tapusin ang pangungusap. Dapat na maunawaan ni Philip ang mga interes na kasangkot dito. Ang taong binanggit ni Bear Renner ay walang iba kundi ang Panginoon ng pamilya Harrison. Ang taong iyon ay wala sa larangan ng negosyo ngunit sa antas na iyon ng Glenford mismo. Kung magpakita siya, kahit si Troy ay kailangang humingi ng tawad sa kanyang mga tuhod. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao sa antas na iyon ay kailangan lamang na igalaw ang kanilang mga daliri upang pumatay. Iyon ang dahilan kung bakit ang pamilya Harrison ang namuno kay Glenford. Ang mga pamilyang Harrison ay matatagpuan sa bawat antas at lahat sila ay kahanga-hangang mga karakter. Walang masama, may ituturo ako sa kanila. Nagtaas ng kilay si Philip at ngumisi. Bahagyang nanginginig ang puso ni Troy habang nakatingin sa binata na nagsalita. Yumuko siya at mamulong sa tenga ni Philip, that is the first secretary beside that one. Isang tapak lang ng paa niya ay manganginig na ang buong Glenford. Ngumisi si Philip at inilabas ang natitirang bahagi ng tabako sa kanyang kamay. Ang tabako ay gumuhit ng isang arco sa hangin at nahulog sa Second Master Harrison. Ang binata na nakatayo sa kabilang panig ay nagtaas ng kanyang kamay, hinuli ang tabako, at pinandilatan si Philip ng nakamamatay na mga mata. Tila hanggat ang pangalawang guro na si Harrison ang nagbigay ng utos, siya ay magmadaling lumabas at papatayin si Philip. Magandang reflexes. Iyan ang reward mo, nakangiting sabi ni Philip. Kumunat ang noo ni Second Master Harrison. Mula sa pakikitungo ni Troy kay Philip at Philip na walang takot sa saloobin, si Second Master Harrison ay medyo nataranta tungkol sa pagkakakilanlan ni Philip. Sa Glenford, ang pangalawang Master Harrison ay maaaring ituring bilang ang Panginoon. Ang mga naghahanap buhay sa Glenford ay kailangang yumukod ng may paggalang kay Second Master Harrison tuwing makikita nila siya. Para maging ganito si Philip, either torpe talaga siya or solid enough ang background niya. Kawili-wili, alam mo ba kung ano ang nangyari sa huling taong nang ahas na maging walang galang sa akin?
Nakakunot noong tanong ni Second Master Harrison. Tinaas ni Philip ang kanyang kilay, umiling, at sinabing, hindi ako interesadong alamin, ngunit alam ko kung ano ang mangyayari sa iyo. Hahaha, nakakatawa. Walang sino man sa Glenford ang makakahawak sa akin. Pinamumunuan ko ang langit dito. Matagumpay mong napag-alitan ako. Hahayaan kitang parusahan. Hindi napigilan ni Second Master Harrison ang kanyang galit. Walang nang-ahas na suwayan siya sa loob ng maraming taon. Ang ginawa ni Philip ay nagparamdam kay Second Master Harrison na ang kanyang singil ngayon ay hinamon. Dapat niyang bayaran si Philip sa kanyang buhay. May isang ekspresyon na ang langit ay hindi limitasyon bukod, ang taong dapat parusahan ay ikaw. Ngumisi si Philip habang inilabas ang kanyang telepono at nag-dial ng numero. Umiling ang pangalawang guro Harrison. Huli na para humingi ka ng tulong ngayon. Kung wala man lang 2 linggong pagpaplano at paghahanda, hindi mo ako makakalaban kahit na isa kang behemoth mula sa ibang lugar. Hindi siya pinansin ni Philip at mahinang nagsalita sa telepono, Second Master of the Harrison family, you can deal with him now. Hahaha, nakakatuwa ka talaga. May hiniling ka bang mag-aalaga sa akin? Tingnan natin kung ano ang magagawa nila. Ang taong makakaharap sa akin kay Glenford ay hindi pa ipinapanganak. Ang pangalawang Master Harrison ay umupo sa sofa, pinag-cross ang kanyang mga paa, at ipinikit ang kanyang mga mata para magpahinga. Sa loob ng 2 minuto ng pagpikit ng kanyang mga mata, tumunog ang telepono ni Second Master Harrison. Inilabas ng unang sekretarya ang telepono mula sa kanyang bag, sinulyapan ang caller ID, at mamulong, Second Master Harrison, si Mr. Jones mula sa itaas. Ibigay mo sa akin. Matapos kunin ang telepono at i-connecta ito, ngumiti si Second Master Harrison at magsasalita na sana nang makarinig siya ng sigaw mula sa receiver. Harrison, how dare you drag me down kung ikaw naman ang gumawa ng gulo? F*** ka. Mr. Jones, ano ang problema? Anong ibig mong sabihin dyan? Nakakunot ang noo ni Second Master Harrison at nalilitong tanong. Anong ibig kong sabihin? Hindi mo ba alam ang ginawa mo? How dare you mess with that person? Na-dismiss ka na at kahit wala akong magawa. Maging ang punto ng pamilya mo malapit ng sumabog, alam mo ba iyon? Si Mr. Jones sa kabilang dulo ng telepono ay umuungal. Nagulat si Second Master Harrison. Tumingin siya kay Philip at biglang naliwanagan. Kabanata 2108. Na-dismiss na ba talaga ako? Kailangan mo akong tulungan. Hihingi ako ng tawad at gagawa ka agad ng pagbabago. Naunawaan ni Second Master Harrison sa isang iglap at nataranta. Problema mo yan. Na-delegate ko na ang mga gawain. May lumabas na para arestuhin ka. Kung gusto mong makabawi, bilisan mo. Baka hindi pa huli ang lahat. May gagawin akong review kaya hindi na kita kakausapin. Dapat umasa ka sa ikabubuti. Nang marinig ang abalang tono matapos ibaba ang tawag, nasubsob si Second Master Harrison sa sofa. Ano ang nangyayari? Na-dismiss siya bigla. Magagawa lamang ito ng may malaking kapangyarihan. Sino ba naman ang binata na nakaupo sa tapat niya? Kailan lumitaw ang gayong karakter kay Glenford? Siya ba ang Sam Iris sa Buckingham Palace ni Travis at kinuha ang binibini ng pamilya Gilson? Masyadong nakakatakot ang ganitong paraan. Nandito man ang panganay niyang kapatid, malamang hindi niya magagawa ang ganoong bagay. Mahina na tumayo si Second Master Harrison. Ay nalalayan siya ng unang sekretarya at nag-aalalang tumingin kay Philip. Huwag mo akong tulungan. Gusto kong lumuhad at humingi ng tawad. Sabi ni Second Master Harrison. Lumuhad siya. Bukod kay Philip, napatulala ang iba. Iyon ay Second Master Harrison, isang taong nakaupo sa posisyon na iyon kay Glenford. Maaari siyang ituring na lokal na araw. Para sa gayong figure na lumuhad ng ganoon ay talagang nakakabaliw. Second Master Harrison, ikaw, anong ginagawa mo? Paano ka makaluhad? Ikaw ang Panginoon ng Glenford. Paano ka nakaluhod? Sa sobrang pagkabalisa ng unang sekretarya ay namumula ang kanyang mga mata. Nakaluhod si Second Master Harrison at ito ang sukdulang kahihiyan. Bilang kanyang unang sekretarya, kailangan niyang gumawa ng paraan upang mailigtas ang dignidad ng kanyang amo. Bakit hindi ako makaluhad? Lahat kayo ay dapat lumuhad sa akin. Bear Renner, ipaluhod ang iyong mga tao kay Mr. Clark.
Sinabi ng pangalawang guro Harrison sa pamamagitan ng nakapikit na mga ngipin. Ang unang sekretarya ay nag-alinlangan at sa wakas ay lumuhad sa likod ni Second Master Harrison na walang magawa. Bilasan mo at lumuhad ka. Hindi mo ba nakikita na nakaluhod na si Second Master Harrison? Bakit nakatayo ka pa? Lumuhad at humingi ng tawad kay Mr. Clark ng mabilis. May tumulong sa akin na lumuhad. Si Master Bear ay medyo matalino. Ganito na ang kinikilos ng backer niya, kaya mabilis niyang aminin ang kanyang mga pagkakamali. Kung hindi, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya. Lumapit ang dalawang lalaki at tinulungan si Master Bear. Ang mga bali sa kanyang mga paa ay napakasakit. Si Master Bear ay desperado na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinubukang tiisin ito. Maririnig ang mahinang pag-ungol, at basang-basa na ang likod niya sa malamig na pawis. Tinulungan ng kanyang mga tauhan si Master Bear na lumuhad. Pinilit niyang ngumiti at mapagkumbaba, Mr. Clark, naging bulag ako at ignorante dahil hindi kita nakilala. Nakikiusap ako na patawarin mo ako. Sinulyapan ni Second Master Harrison si Master Bear at nanginginig sa galit. Kung hindi ginulo ni Master Bear si Philip, hindi sana siya sinapit ng kalamidad na ito. Sinampal ng galit na Second Master Harrison si Master Bear sa mukha. Idiot ka! How dare you mess with Mr. Clark? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na gawin iyon? Oo, tama ka, kasalanan ko ang lahat. Karapat-dapat akong parusahan. I'm at Mr. Clark's disposal. Matapos masampal, ibinaba ni Master Bear ang kanyang ulo at hindi nang ahas na lumaban, ngunit nakaramdam siya ng labis na pagkabalisa sa loob. Sinabi ng pangalawang guro Harrison, Mr. Clark, willing din akong magtrabaho para sa'yo. Kailangan mo ng mga tao sa Glenford. Ang Troy Crow lamang ay hindi maaasahan. Nagagawa ko ang maraming bagay na hindi niya magagawa, at gayon din ang pamilya Harrison. Kabanata 2109. Agad na nagkaroon ng ideya si Second Master Harrison na sumakay sa coattails ni Philip. Palaging may silver lining sa isang krisis. Kahit na nasaktan niya si Philip sa pagkakataong ito, basta't hindi niya inamin ang kanyang pagkakamali at sa halip ay nagtrabaho siya para kay Philip, magiging tagasunod niya ito sa hinaharap. Sa lakas na ipinakita ni Philip, hanggat hindi nakasakay si Master Harrison sa kanyang coattails, magiging maliwanag ang pangalawang hinaharap. Sa pag-iisip na iyon, mas naging masigasig si Second Master Harrison. Yumuko siya at sinabing, Mr. Clark, alam ko na talaga ang pagkakamali ko sa pagkakataong ito. Pakikinggan kita at paglilingkuran kita ng mabuti sa hinaharap. Sa sandaling ito, tinalikuran na ni Second Master Harrison ang lahat ng dignidad. Ang gusto lang niyang gawin ay ibaba ang kanyang poster, malalampasan ang krisis na ito, at sumakay sa coattails ni Philip. Walang halaga ang dignidad sa panahong ito. Sa pag-iisip nito, naramdaman ni Second Master Harrison na siya ay talagang masyadong matalino. Kung ang kanyang plano ay nagtagumpay, ang pag-akyat sa tuktok ay posible. Sa gilid, si Master Bear ay natigilan. Inakala niya na siya ay sapat na walang kahihiyan, ngunit pagkatapos na makita ang mga aksyon ni Second Master Harrison, kailangan niyang pumayag. Pakiramdam ng sekretarya ni Second Master Harrison ay hindi makasabay ang kanyang utak sa mga nangyayari. Noong nakaraan, ang imahe ni Second Master Harrison ay labis na nangingibabaw. Siya ay isang ganap na Panginoon. Gayunpaman, nang makita siya sa sandaling ito, naramdaman ng sekretarya na parang nakakita siya ng isang impostor. Second Master Harrison, dapat mas reserved ka, bulong ng unang sekretarya. Reserved, may asterisk sa. Ang oras at tubig ay naghihintay sa walang tao. Ito ay katulad ng pagpapalit ng katapatan. Hindi madaling makilala ang isang matalino at makapangyarihang tao gaya ni Mr. Clark, kaya natural na kailangan kong sumama sa kanya kahit anong mangyari. Walang hiyang sinabi ni Second Master Harrison. Ngumisi si Philip at sinipa ang ulo ni Second Master Harrison, na nagpagulong-gulong sa sahig. Aray, Mr. Clark, ang sipa na iyon ay karapat-dapat. May nagawa akong mali ngayon lang, kaya kailangan ko ang iyong mahigpit na parusa. Turuan mo lang ako ng magandang leksyon. Hinawakan ni Second Master Harrison ang kanyang ulo at sumigaw. Walang hiya ka talaga, walang magawang sabi ni Philip. Sa pagharap sa gayong walang pakundangan na tao, maaari lamang siyang makulong para sa tamang repormasyon.
Natigilan si Troy Crow. Inisip niya ang kanyang sarili bilang isang taong may kaalaman, ngunit nang makita niya si Second Master Harrison sa sandaling ito, naramdaman niyang minamaliit pa rin niya ang mga tao sa mundo. Para sa isang taong maaaring walang kahihiyan gaya ng Second Master Harrison, malamang na marami siyang nagawang kadiliman sa likod ng mga eksena. Ang pangalawang Master Harrison ay bumangon, gumapang kay Philip, at muling lumuhad sa harapan niya. Nakangiting sabi niya, Mr. Clark, ipagpatuloy mo ang aralin. Simula ngayon, tiyak na makikinig ako sa iyo. Kabog, kabog, kabog. Mga tunog ng maayos na yapak ang maririnig. Nagbago ang ekspresyon ni Second Master Harrison habang nakatingin kay Philip. Mr. Clark, nandito na sila. Dapat kang tumawag kaagad. Dapat mong panatilihing ligtas ako. Inamin ko ang aking pagkakamali at taos puso akong nagsisi. Kapaki-pakinabang ba na aminin ang iyong pagkakamali ngayon? Kung pinatay kita at humingi ng tawad sa bangkay mo, hindi na ba ako mamamatay tao? Hindi mo makakalimutan ang ginawa mo sa nakaraang taon, tama ba? Ang ebidensya ng iyong mga krimen ay napakarami para ilista. Magsisi ka sa bilangguan habang buhay. Sumili ang pagkasuklam sa mga mata ni Philip. Hindi mo magagawa sa akin ito. Marami na akong nagawa. Ako ang magiging aso mo, okay. Basta bail out mo ako, magiging aso mo ako in the future. Panik na sabi ni Second Master Harrison. Hindi ko kailangan ng asong katulad mo. Hindi mo ako inaapela, mataray na sabi ni Philip. Isang grupo ng mga tao na nakauniporme ng itim na panlaban ang pumasok. Lumapit ang nangunguna kay Philip at sumaludo. Kabanata 2110. Mr. Clark, okay ka lang. Nagmadali kami sa sandaling natanggap namin ang order. Ayos lang ako. Madakip mo lahat ng nakaluhod dito, mahinahong sabi ni Philip. Okay. Lumingon ang nangunguna sa labanan at tumingin kay Second Master Harrison, Master Bear, at sa iba pa. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, alisin mo sila. Nakuha namin ang lahat ng ebidensya ng iyong mga krimen. Inaresto ng grupong ito ng mga tao si Second Master Harrison at iba pa. Galit na pinandilatan ni Second Master Harrison si Philip. Isinusumpa ko na mamamatay ka sa isang miserableng kamatayan. Kinatawan ko ang hustisya. Walang bisa ang sumpa mo, nakangiting sabi ni Philip. Nang makitang dinadala si Second Master Harrison, nabigla pa rin si Troy. Nagmamadali siyang lumapit at nagtanong, Young Master Clark, ano ang dapat nating gawin ngayon? Bahagyang kumunot ang noo ni Philip at sinabing, dalhin mo ako sa pamilya Gilson. Okay, tumugon si Troy at agad na nagayos ng isang espesyal na sasakyan para personal na ihatid si Philip sa pamilya Gilson. Para naman sa dalawang shadow guard sa labas ng Golden Dragon Club, natural silang sumunod. Sa panig na ito, nang kinuha ang pangalawang Master Harrison, hindi na siya nagpumiglas o sumigaw. Sa halip, sinabi niya sa mga tao sa paligid niya, makipag-ugnayan ka agad sa aking panganay na kapatid. Nagtaas ng kilay ang taong pumipigil kay Second Master Harrison ngunit nilabas pa rin ang kanyang telepono, nagdial ng numero, at ibinigay ang telepono kay Second Master Harrison. Pagkatapos ng lahat, si Second Master Harrison ang naging superior nila noon. Sa Glenford, iyon ang pagkakaroon ng Panginoon. Kahit na na-dismiss na siya ngayon, nandoon pa rin ang natitirang kapangyarihan. Hindi nagtagal, ang tawag ay konektado at sinabi ni Second Master Harrison, Kuya, natanggal ako sa aking posisyon. Binata ang kabilang partido. Hindi ko alam ang eksaktong sitwasyon. Mukhang malaki ang suporta ng kabilang partido. Kailangan mong maging handa at tulungan akong gumawa ng ilang koneksyon sa tuktok. Sa kabilang dulo ng linya, ang ulo ng pamilya Harrison, si Holt Harrison, ay nasa pangunahing bulwagan ng Harrison Manor sa sandaling ito. Na may pagtataka, tumayo siya mula sa puting leather na sofa at nakadilat ang mga mata, ano? Na-dismiss ka na. Sino ang kabilang partido? Anong background niya? Umiling ang pangalawang guro Harrison at sumagot, hindi ko alam. Kakatawag lang ng kabilang partido at pinaalis ako ni Mr. Jones sa level na iyon. Ginawa ito ni Walt Jones ng personal. Puno ng pagkabigla si Holt. Si Walt Jones ang nagtanong bilang na inilipat lamang sa 3 distrito sa Hilagang Kanluran. Siya ang ganap na namamahala sa mga pamilya, negosyo, mayayamang,
asosasyon, at iba pang aspeto ng mga rehiyon ng Glenford, Newtown, at Yarra. Para paalisan niya ang kanyang nakababatang kapatid dahil sa isang bata na hindi kilalang background, sapat na upang ipakita na ang pagkakakilanlan ng kabilang partido ay tiyak na hindi simple. Sige, alam ko, ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala, may mga miyembro tayo ng pamilya Harrison sa loob. Ibinaba ni Holt ang telepono at naglakad pabalik-balik sa sala, madilim at malungkot ang mukha. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, mabilis niyang dinial ang numero ni Walt Jones at nagtanong na may ngiti sa kanyang mukha, Mr. Jones, anong nangyayari dito? Ano bang kasalanan ng kapatid ko para ma-dismiss siya ng ganito? Isang ungol ang maririnig sa telepono, at ang boses ay nagsabi, Holt Harrison, alam kong tatawagan mo ako. Sinasabi ko sa iyo na ang bagay na ito ay kasalanan ng iyong pamilya Harrison. Binabalaan kita na huwag kang lalapit sa akin. Ang buhay at kamatayan ng pamilya Harrison ay walang kinalaman sa akin. Bukod dito, kailangan kong bigyan ka ng isang piraso ng payo. Itinuturing kang first-class figure sa Glenford. Kung ang isang tao sa iyong pamilya ay gumawa ng ganoong katangahang pagkakamali, huwag mong isipin na panasan ang kanyang puwet. Pumunta ka na humingi lang ng tawad sa iyong master ng maayos kung hindi, magdurusa ang pamilya Harrison mo. Kabanata 2111. Sa lalong madaling panahon, ang tawag ay ibinaba. Tumayo si Holt Harrison sa sala na may malungkot na mukha. Upang gawing takot si Walt Jones, tiyak na hindi simple ang kabilang partido. Gayunpaman, kailan lumitaw ang gayong tao sa Glenford? Hindi mo ari ni Holt. Ang Glenford ay teritoryo ng pamilya Harrison, ngunit mayroon pa ring mga tao na naglakas loob na puntiryahin sila. Diretso pang ang kinuha ng binatang iyon ang kanyang kapatid nang hindi dumaan sa pamilya Harrison. Ito ay tiyak na pinaghandaan. Natarante si Holt ngunit agad ding kumalma. Iniisip niya kung sino ang nasaktan niya sa mga nakaraang taon at kung may gustong gumanti sa pamilya Harrison. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, si Glenford ay nasa teritoryo na ng pamilya Harrison. Ang kanilang network ay kumakalat sa buong lungsod. Walang sino man ang maglalakas loob na hamanin o labanan ang pamilya Harrison. Ito ay dapat na isang panlabas na puwersa. Hindi kaya ang mga taga Newtown at Yarra. Gayunpaman, ang mga nasa Newtown at Yarra ay walang ganoong solidong kapangyarihan at background. Isang taong maaaring gumawa ng Walt Jones na kumilos ng walang paunang babala, humarap sa kanyang kapatid, at kahit na ginawa ang kanyang sarili na makaramdam ng pananakot. Siya ay talagang hindi maabot ang antas ng ganoong antas. Mga lalaki, maghanda ka agad ng sasakyan. Pupunta ako sa Sparrowville. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya si Holt na pumunta doon. Kung ang pamilya Harrison ay talagang nakatagpo ng isang hindi maibabalik na krisis, marahil ang mga tao sa Sparrowville ay maaaring makatulong sa pamilya Harrison. Kaya, inayos ni Holt ang kanyang mga damit, lumabas sa Harrison Manor, pumasok sa Bentley na inihanda para sa kanya, at dumiretso sa pinakamarangyang villa sa gitnang hanay ng bundok ng Glenford. Kasabay nito, dumating si Philip sa Gilson Manor sakay ng kotse ni Troy. Pagbaba niya ng sasakyan sa pasukan, tumingin si Philip kay Gilson Manor. Isang pahiwatig ng stem gloom ang sumilay sa kanyang mga mata. Lumingon siya at tinanong si Troy sa tabi niya, ganito na ba kahirap ang pamilya Gilson ngayon? Sa harap ni Philip, ang buong Gilson Manor ay sobrang sira-sira. Isa lang itong empty shell. Walang tao sa pasukan, at ang damuhan ay tinutubuan ng mga damo. Nabasag ang pulang pintura sa dingding ng manor, at marami ring bubog ang nabasag. Pinunasan ni Troy ang malamig na pawis sa kanyang noo at magalang na sumagot, Young Master Clark, sinaktan ng pamilya Gilson ang pamilya Harrison at dumating ang ganap na pagsupil mula sa pamilya Harrison sa lahat ng aspeto. Sila ay nahulog sa matinding kahirapan noong isang buwan. Ang pinuno ng pamilya Gilson ay ipinadala sa bilangguan bilang isang co-conspirator, habang ang binibini ng pamilya Gilson ay dinala din sa Buckingham Palace ni Travis Harrison upang maging isang escort. Ngayon, ang kasalukuyang pamilya Gilson ay malamang na naiwan kay Pierce Gilson at ilang tapat na tagapaglingkod. Nang marinig ito, napalingon ang noo ni Philip at naglakad patungo sa maliit na gusaling estilo ng kanluranin sa gitna ng manor. Habang papalapit,
mas nadama ni Philip na ang pamilya Gilson ay ganap na humihina. Kung titignan ang ayos nitong maliit na manor na ito, dati ay isang malaking pamilya, ngunit ito ay masyadong sira-sira na ngayon. Nang papasok na sana siya sa maliit na estilong western na gusaling ito, nakita ni Philip ang shadow guards na nakatayo sa pintuan. Madilim ang kanilang mga mukha at may bakas ng galit. Bahagya silang yumuko nang makita si Philip at sinabing, "Young Master." Kumunat ang noo ni Philip at nagtanong, "Anong meron? Bakit sobrang gloomy?" Nagkatinginan ang shadow guards at walang magawang bumantong hininga. Nagdilim ang mukha ni Philip nang makaramdam siya ng kaba. Sa sandaling ito, 17 ang lumabas mula sa loob. Nang makita si Philip na nakatayo sa pintuan, ngunit yumuko siya, umiling, at sinabi, "Young Master, natatakot ako na hindi makakapasok si Old Master Gilson." Hindi magawa, kumunat ang noo ni Philip at nagmamadaling pumasok sa gusali. Nakita niya ang ilang matandang katulong na nakatayo sa pintuan ng isang kwarto, nakatago ang kanilang mukha at nagpupunas ng mga luha. Mula sa silid, maririnig ang malungkot na iyak ni Tanya Gilson. "Dad, huwag mo akong iwan." Kinuha na si kuya at nawawala si second brother. "Kung iiwan mo rin ako, paano ako mabubuhay mag-isa?" Tumayo si Philip sa pintuan at sinilip ang sitwasyon sa silid. Kabanata 2112. Lumuhad si Tanya sa harap ng kama, walang tunog na umiiyak. Ang kanyang ulo ay nakabaon sa mga bisig ng isang matandang mahina ang paghinga na nakakabit sa IV drip at ventilator. Ang matanda ay walang iba kundi si Pierce Gilson. Laking gulat ni Philip nang makita niya ang kalagayan ni Pierce sa mga sandaling ito. Ilang buwan pa lang pero parang may sakit na ang matanda. Nakasandal si Pierce sa frame ng oras na ito. Nang makita niyang sumulpat si Philip sa pintuan, nanlisik ang mga mata niya at isang bolt ng enerhiya ang bumalot sa kanyang katawan. Inabot niya si Philip at buong lakas na sumigaw, "Young Master Clark." Habang sumisigaw ay sinubukan niyang bumangon sa kama at sumaludo kay Philip. Nagmamadaling lumapit si Philip, hinawakan si Pierce, at sinabing, "Old Master, hindi na kailangang gawin iyon." Marahas na umubo si Pierce, tinanggal ang kanyang maskara sa paghinga, at sinabing, "Young Master Clark, hindi na ako makakapagpugay sa iyo. Patawarin mo ako." Hindi na kumibo si Philip at tinulungan si Pierce sa kama. Tapos, sinulyapan niya si Tanya na umiiyak pa rin. Nakakunot ang noo niyang tanong, "Older Master Gilson, paano ka napunta sa ganito?" Pinisil ni Pierce ang isang ngiti sa kanyang maputlang mukha at sinabing, "Lahat ito ay dahil ang pamilya Harrison ay nagpataw ng mga parusa sa aking pamilya at pinilit ang aking bunsong anak na babae na pakasalan. Tumanggi ako, kaya nagpadala ng pamilya Harrison ng mga tao para baliin ang aking mga binti at lasunin ako. Hindi magtatagal ang katawan ko. Kontento na ako na nakikita kong bumalik si Tanya bago ako mamatay." Pagkatapos, hinawakan ni Pierce ang kamay ni Philip at sinabing, "Young Master Clark, salamat sa paglalaan ng oras sa iyong abalang gawain para tulungan ang pamilya Gilson. Hindi namin makakalimutan ang pabor na ito. Tanya, magpasalamat ka agad sa iyong benefactor." Bumangon si Tanya, pinunasan ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, at yumuko kay Philip. "Salamat sa tulong mo." Mabilis na ikanaway ni Philip ang kanyang kamay at sinabing, "Ayos lang. Old Master Gilson, ibinigay ko sa iyo ang aking pangako tungkol dito. Ang kapabayaan ko ang naging dahilan mo." Mabilis na pinigilan ni Pierce si Philip at sinabing, "Young Master Clark, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo. Isa ka ng mahusay na benefactor sa pamilya Gilson para sa pagtulong sa aking anak na makawala sa mga kamay ng pamilya Harrison. Sayang naman at wala na akong masusuklian ngayon. Naniniwala akong hindi mo kailangan ng alahas at kayamanan. Kung ayaw mo, masusundan ka ng anak ko at pagsilbihan ka." Pagkatapos nito, sinabi ni Pierce kay Tanya, "Tanya, handa ka bang pagsilbihan ang iyong benefactor?" Lumuhad si Tanya sa sahig habang nakayuko at sinabing, "Iniligtas ako ng benefactor. Siyempre, willing akong maglingkod." Medyo nagulat si Philip, masyadong prangka si Old Master Gilson. Ipinagkatiwala ba niya ang kanyang ulila kay Philip? Hinayla ni Philip si Tanya at sinabing, "Hindi mo kailangang gawin ito. Hindi ko kailangan na gantihan mo ako sa ganitong paraan.
Matigas na pinunasan ni Tanya ang kanyang mga luha at sinabi kay Philip, kung hindi ka pumayag, mananatili akong nakaluhod. Pagkasabi nun, lumuhad ulit si Tanya. Umubo si Pierce at sinabing, Young Master Clark, palaging bumabalik ang pabor ng pamilya Gilson. Kung hindi ka pumayag, tiyak na hindi babangon ang anak ko. Ito ang huling tanong ko bago ako mamatay. Nang matapos siyang magsalita, lumuhad din ang mga matandang katulong sa pintuan at sumigaw, Young Master Clark, pakisuyong kunin ang binibini. Namilog ang mga mata ni Philip. Nang makita si Pierce na ganito, at tinitingnan ang mga miyembro ng pamilya Gilson, nakita niyang hindi niya ito matiis. Tumingin siya kay Tanya na nakaluhod sa sahig at sinabing, sige, bumangon na kayong lahat. Gayunpaman, isang galit na galit ang biglang lumabas sa labas. Damn it! Alisin mo ang F*** sa daraanan ko. Ako si Travis Harrison, ang young master ng pamilya Harrison. Sino ka para pigilan ako? Kabanata 2113. Sa tarangkahan ng sira-sira at maliit na Gilson Manor, pinalibutan ni Travis at 12 ng mga bodyguard ng pamilya Harrison ang lugar. Sa sandaling ito, nakalagay ang mga kamay niya sa bulsa ng pantalon. Puno ng yabang ang mukha niya habang nakataas ang kilay para tingnan ang 13 shadow guards na nasa harapan niya. Umalis ka sa dinadaanan ko. Papatayin ko ang sino mang maglakas loob na hamarang sa daan. Puno ng kayabangan ang mukha ni Travis at hindi niya pinansin ang 13 shadow guards. Ito ang teritoryo ng pamilya Harrison at walang nang ahas na pigilan ang young master ng pamilya Harrison. Gayunpaman, hindi niya alam na ang sino man sa mga tao sa kabilang panig ay sapat na upang burahin ang pamilya Harrison mula sa mundong ito. 11 ay nakatayo sa harapan, ang kanyang mga braso ay nakakross sa kanyang matipunong figure. Tinitigan niya ang mayabang at nangingibabaw na si Travis na may yelong mga mata, same time na sinabing, minsan lang kita babalaan, umalis ka na dali. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa ginawa kong hakbang laban sa iyo. Ha ha ha. Tumawa ng malakas si Travis, puno ng pangungutya ang mga mata. Inabot niya ang isang tabako na inabot ng kanyang nasasakupan at inilagay sa kanyang bibig. Huminga siya ng malalim, tinuro ang 11, at sinabing, Big guy, niloloko mo ba ako? Hindi mo ba alam kung saan ito? Ito ang Glenford, ang teritoryo ng pamilya Harrison. Kayong mga tao ay naghahanap lang ng kamatayan ng manggahas kayong wasakin ang aking Buckingham Palace. Bagong utos ko na lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin. Kung hindi, tadteren ko kayong lahat at ililibing sa bundok. Walang kabuluhang kumilos si Travis, maamo ang mukha. Mula pagkabata, tinuruan siya ng kulturang Harrison na ang isang tao ay dapat maging mayabang. Totoo iyon lalo na para sa isang miyembro ng pamilya Harrison. Puno rin ng pang-aalipusta at pagmamataas ang isang subordinate sa tabi niya na may nakakabigay puri ng ngiti sa kanyang mukha. Itinuro niya ang 11 at ang iba pa habang sumisigaw, mapangahas. Sino ang nagsabi sa iyo na makipag-usap sa ating young master ng ganito? Ang mga malalaking musli ba na katulad mo ay naghahanap ng kamatayan? Ito ang young master ng pamilya Harrison. Hindi mo ba alam ang katayuan ng pamilya Harrison sa Glenford? Ang subordinate na ito ay nagsalita sa isang pambabaing paraan. Nanlamig ang mga mata ni 11 at sinabi niya, napakaingay. Habang sinasabi niya iyon, itinaas niya ang kanyang kamay at naglabas ng lumilipad na talam sa kanyang baywang. Swish! Isang flash ng pilak. Sa walang katulad na talas, ang lumilipad na talam ay dumaan sa leeg ng nagmumura na nasasakupan sa bilis ng kidlat. Isang spray na parang apoy. Nanlaki ang mga mata ng lalaki, at naramdaman niya ang pagdaloy ng init sa kanyang leeg bago niya naintindihan ang nangyayari. Tumingin siya sa ibaba, itinuro ang 11, at sumigaw, you there. Thud. Bago siya matapos magsalita, hinawakan ng lalaki ang kanyang dumudugong leeg at bumagsak sa lupa, namamatay habang nakadilat ang kanyang mga mata. Natakot si Travis. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang patay na kampan sa lupa at agad na nagliliyab sa galit. Puno ng galit, pinandilatan niya ng mata ang 11 at ang iba ay napaungol. How dare you make a move on my people? Lahat, singilin. Patayin silang lahat. Panipi. Oo. Sa isang iglap, 12 ng mga bodyguard sa likod ni Travis ang sumugod papunta sa 11 at sa kanyang barkada.
Gayunpaman, sumimangot lang si Labing-isa na may halong panghahamak. Pagkatapos, habang ang kanyang mga braso sa dibdib, humakbang siya pasulong ng paisa-isa ng mabilis. Bam! Napatapak siya sa lupa gamit ang kaliwang paa at tumalon sa ere. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at sumuntok. Bumagsak din ang kanang tuhod niya sa dibdib ng paparating na bodyguard. Sa isang pagharap lang, sinipa ng tuhod ni Labing-isa ang bodyguard at tumilapon ito palabas ng ilang metro na may nakalubog na dibdib at ilang bali ng tadyang. Pagkalapag niya, nag-half turn si Labing-isa sa gilid at sinuntok ang pisngi ng bodyguard na may hawak na baseball bat. Kabanata 2114. Boom! Ang tunog ay parang isang sumasabog na kanyan. Nakita na lamang ng bodyguard ang kamao na mabilis na pinalaki sa kanyang harapan na parang bola ng kanyan sa kanyang mukha. Pagkatapos, lumipad pabalik ang buong katawan niya, natamba ang ilang bodyguard sa likod niya. Hindi huminto ang mga galaw ni Labing-isa. Parang cheetah, mabilis siyang sumugod sa pulutong ng 12 ng mga bodyguard. Saan man siya pumunta, lumipad ang lahat ng mga figure. Wala sa kanila ang nakaligtas sa epekto ng buo, at lahat sila ay namatay ng marahas. Labing-isa ay hindi nagpakita ng anumang awa. Bang! Katok! Ang mga tunog ay walang katapusan. Si Travis Harrison ay nakatayo sa parehong lugar, ang kanyang mukha na dati ay nakaplaster ng isang matagumpay na ekspresyon ay ganap na nanigas sa sandaling ito. Nahulog din ang tabako na nakalawit sa kanyang bibig. Iyon ay dahil sa loob ng isang minuto, ang 12 ng mga bodyguard na kanyang dinala ay bumagsak lahat sa lupa na walang nakaligtas. Sa kanyang harapan, Labing-isa ang paglalakad na may matatag na hakbang patungo kay Travis. Sa sandaling ito, ang Labing-isa ay parang demonyo mula sa impyerno. Isang nakagagalit na hangarin sa pagpatay ng damaloy mula sa buong paligid niya. Hindi makakalimutan ni Travis ang lahat ng nakita niya ngayon. Nanginginig ang buong katawan niya sa takot. Anong gusto mong gawin? Ako ang iyong master ng pamilya Harrison. Ito ang teritoryo ng pamilya Harrison. Kung maglakas loob kang gumawa ng kahit ano sa akin, tiyak na hindi ka patatawarin ng pamilya Harrison. Labis na natarante si Travis at mabilis na napaatras. Sa isang maling hakbang, nahulog siya sa lupa. Basag. Itinaas ni Labing-isa ang kanyang paa at marahas na tinapakan ang dibdib ni Travis. He exerted some force at paos na napasigaw si Travis. Masakit. Itaas ang iyong paa. Ako ang iyong master ng pamilya Harrison. Malamig ang mga mata ni Labing-isa habang nakatitig kay Travis na patuloy na nagpupumiglas sa lupa. Sabi niya, paano kung ikaw ang iyong master ng pamilya Harrison? Ang pagyurak sa iyo hanggang mamatay ay walang pinagkaiba sa pagtapak sa langgam. How dare you? Kung manggahas kayong yurakan ako hanggang mamatay, papatayin kayong lahat ng pamilya Harrison. Mayabang at nananakot pa si Travis sa mga sandaling ito. Labing-isa nakasimangot at pipilitin na sana ang kanyang binti nang umakbay si Philip mula sa kanyang likuran. Tinapik niya ito ng mahina sa balikat. Pagkatapos ay tumingin si Philip kay Travis at nakangiting sinabi, ikaw ba ang iyong master ng pamilya Harrison, Travis Harrison? Nakita ni Travis si Philip na biglang sumulpat sa harapan niya at nakasimangot. With a smug expression, he said, who the hell are you? Ito ba ang iyong subordinate? Bilasan mong sabihin sa kanya na magwala at humingi ng tawad sa akin. Kung hindi, sasabihin ko ito sa aking ama at pangalawang tiyuhin. Sinasabi ko sa iyo, ang aking pangalawang tiyuhin ay isang figure ng ganoong antas sa Glenford. Ang tinutukoy mo ba ay ang Second Master Harrison? Biglang ngumisi si Philip. Natigilan si Travis at nagdududang sinabi, kilala mo ba ang pangalawang tiyuhin ko? Dahil kilala mo siya, magmadali at sabihin sa iyong alipin na itaas ang kanyang paa, kung hindi. Smack! Tumingkayad si Philip at sinampal si Travis sa daldal nitong bibig. Natigilan si Travis sa sampal na iyon. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Philip at umungol. How dare you hit my face? Ako si Travis Harrison, ang young master ng Harrison family, at ang mukha ko ay mukha ng Harrison family. Gusto kong patayin ka ng pangalawang tiyuhin ko at ng tatay ko. Kahit sino ka pa at kahit sino pa ang nasa likod mo, kung maglakas loob kang gumawa ng hakbang laban sa akin sa Glenford, gusto kong patayin kayong lahat. Kabanata 2115. Tumawa si Philip, kinuha ang kanyang telepono,
inihagis kay Travis, at sinabing, tingnan mo. Kinuha ni Travis ang telepono sa lupa at binuksan ito para makita ang eksena ng kanyang pangalawang tiyuhing na lumuhad at nagmamakaawa kay Philip. Siyempre, kinuha ito ni Troy Crow noong mga oras na iyon. Nagkaroon din ng eksena ng sunod na kinuha ang Second Master Harrison. Nang makita ang mga maiikling video, napatulala si Travis habang tumutunog ang kanyang utak. Pagkatapos noon, tumangala siya kay Philip at hindi makapaniwalang nagtanong, sino ka ba? Ito ba talaga ang pangalawang tiyuhin ko? Tumayo si Philip, inilagay ang mga kamay sa bulsa ng pantalon, walang pakialam na tumingin kay Travis na nakaupo sa lupa, at sinabing, bago ka lumapit, hindi mo ba alam kung sino ako? Hindi ba't sinabi sa iyo ni Carla mula sa Buckingham Palace ang tungkol sa akin? Nang marinig ito, biglang naalala ni Travis. Ikaw ba yon, Philip Clark? Yung lalaking kumuha kay Tanya Gilson. Ang mga tao mo ba ang sumipa kay Finn Arnell hanggang mamatay? Biglang naalala ni Travis. Hindi niya inasahan na masasalubong niya ang salarin nang dumating siya sa pamilya Gilson na naghahanap ng gulo. Sa pag-iisip na iyon, bumangon si Travis mula sa lupa, tinitigan si Philip na puno ng mapagmataas na mali siya, at sinabing, anak, kahit sino ka pa, napakabigat ng pagkakamali mo ngayon. Maglakas loob mong itapon ang aking lugar, kunin ang aking mga babae, at payagan pa ang iyong mga tauhan na patayin ang iyong master ng pamilya Arnell. Ngayon, pinabagsak mo pa ang napakaraming bodyguards ko. Siguradong hindi ka aalis kay Glenford ngayon. Bahagyang ngumiti si Philip at sinabing, hindi ako aalis sa Glenford ngayon. Tingnan natin kung sino ang makakagawa niyan sa akin. Sa sandaling sinabi iyon ni Philip, 12 ng mga tao ang sumugod sa gate ng Gilson Manor. Ang pinuno ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na lumakad ng may mga malalakas na hakbang. Bakas sa mukha niya ang mamamatay tao na intensyon. Ang 12 ng mga lalaki sa likod niya ay armado at nakasuot ng unipormeng pang-combat. Ito ay isang pangkat ng labanan. Ako, si Greg Arnell, ang unang taong hindi hahayaang iwan mo si Glenford. How dare you kill my son? Gusto kong makita kung sino ang maglakas loob na maging matapang. Dalawang galit na sigaw na parang malakas na kulog ang bumalot sa hangin at nakabingi sa mga tainga. Isang grupo ng mga tao ang tumapak sa lupa at mabilis na naglakad. Itinaas ni Philip ang kanyang mga kilay, at ang kanyang mukha ay nagdilim habang tinitingnan ang 12 ng mga gwardya na nakasuot ng combat outfit. Si Greg Arnell ay may isang angular na mukha at tuwid na kilay, na nagpapakita ng mahigpit na kabagsikan. Ang mabangis na mga mata ay nagdadala ng nakakatakot na lamig. Ang pamilya Arnell ay isang combat guard group sa Glenford. Sa sandaling ito, dinala ni Greg ang kanyang mga tauhan at personal na lumapit. Sapat na iyon para ipakita ang galit ng pamilya Arnell. Nang makita ni Travis si Greg ay tumakbo ito at sumigaw na puno ng galit ang mukha. Tito Greg, siya po. Pinatay nila si Finn. Dapat kang maghiganti para sa kanya. Malamig ang mga mata ni Greg. Ibinaling niya ang kanyang ulo, tinitigan si Philip at ang 12 ng mga shadow guards sa likod niya, at galit na sumigaw, how dare you kill my son? Lumuhad ka agad at humingi ng tawad sa anak ko. Walang salita mula kay Philip, ang 13 shadow guards sa likod niya ay humakbang na. Lahat sila ay nakatayo sa likod o sa tabi niya. Direktang bumalot sa buong Gilson Manor ang tumataas na layuning pumatay ng 13 taong ito. Ang kanilang layunin sa pagpatay ay parang isang malaking espada na tumusok sa langit. Maging ang isang tulad ni Greg Arnell na nakaranas sa larangan ng digmaan ay nagulat sa kagilahilalas na hangarin sa pagpatay na nagmumula sa 13 taong ito. Ang mga taong ito ay talagang hindi ordinaryong tao. Dapat ay nakaligtas sila sa lahat ng uri ng sitwasyon ng buhay at kamatayan sa mga larangan ng digmaan. Ang kanilang layunin ng pagpatay ay parang isang bagay na lumabas sa dagat ng dugo sa isang bundok ng mga bangkay. Kaagad, naunawaan ni Greg na ang mga taong ito ay hindi simple. Lalo na yung gwapong nakatayo sa unahan. Sa 13 makapangyarihang mga gwardya bilang mga escort, dapat siyang anak ng isang nakatagong pamilya o katulad nito. Gayunpaman, kahit na gayon, hindi umatras si Greg. Kabanata 2116. Gusto mo lumuhad ako at humingi ng tawad? Mahinahong tanong ni Philip.
Kumunot ang noo ni Greg at sumigaw, tama. Ang pagpatay sa anak ko sa teritoryo ng Glenford ay isang hindi mapapatawad na kasalanan. Hihihi. Ngumisi si Philip at sinabing, nakikita mo bang miyembro ka rin ng isang grupo ng labanan at talagang dinala mo ang iyong mga personal na gwardya, hindi ka ba nag-aalala na malantad? So ano, wala akong pakialam kung ano ang iniisip ng mundo sa akin. Higit pa rito, narito ako upang parusahan ang mga pinakamasamang kontrabida. Anong masama dun? Sinong may lakas ng loob na magsabi ng kahit ano? Malamig na sabi ni Greg na puno ng galit ang mukha. Tumanggaw si Philip at nagtanong, kung gayon, alam mo ba kung bakit ang iyong anak ay sinipa hanggang mamatay ng aking mga tauhan? Hindi napigilan ni Greg ang kanyang kalungkutan nang marinig niya ito. Ang kanyang pinakamamahal na anak ay nawala ng ganoon na lamang. Bukod dito, namatay si Finn ng malubha. Naikuyom ni Greg ang kanyang mga kamao, puno ng pagpatay sa kanyang mukha. Sigaw niya, wala akong pakialam sa ginawa ng anak ko. Ang alam ko lang nasa harap ko na ang pumatay sa anak ko, at ikaw ang may pekana. Pinahintulutan mo ang iyong mga lalaki na magkamali, kaya pareho kang nagkasala. Mga lalaki, ibaba mo sila para sa akin. Kung makatagpo ka ng isang tao na maglakas loob na lumaban, patayin sila kaagad. Sa utos ni Greg, agad na itinutok ng baril ng mga gwardya sa likuran niya si Philip at ang iba pa. Ang kanilang mga katawan ay natatakpan ng makakapal na pulang tuldok. Ang mga normal na tao ay nakayuko ng nakayakap sa kanilang mga ulo. Gayunpaman, ngumisi si Philip at sinabing, ingatan mo ito dali. Kailangan kong magmadaling bumalik para kumain ng hapunan kasama ang aking asawa. Ang 13 Shadow Guards ay humakbang nang marinig ito. Sa tagpong ito, umungal si Greg. Ang sinumang maglakas loob na gumawa ng isa pang hakbang ay papatayin kaagad. Gayunpaman, hindi pinansin ng 13 Shadow Guards ang babala ni Greg. Nagdilim ang mukha ni Greg habang winawagayway ang kamay at sumigaw, sunog. Daga-tat-tat, biglang umalangaw ang makakapal na putok ng baril sa buong Gilson Manor. Sa sandaling ito, ang mga matatandang katulong ng pamilya Gilson na nagtatago sa Manor, pati na rin si Tanya at iba pa, ay natulala. Iyon ay dahil sa kanilang linya ng paningin, ang 13 Shadow Guards sa tagiliran ni Philip ay nawala kaagad nang nagpaputok ang mga putok. Kaagad pagkatapos, nakita na nila ang grupo ng mga gwardya na may hawak na baril sa harap ni Greg ay bumagsak lahat sa lupa. Oo, at nangyari ito sa loob lamang ng isang segundo. Ang 13 Shadow Guards ay sabay-sabay na kumilos at humarap sa mga gwardya na dinala ni Greg nang wala sa oras. Sa lupa, 12 ng mga gwardya na armado ng mga baril ay hindi lang alam kung paano sila namatay. Ang tanging palatandaan ay ang linya ng dugo sa kanilang leeg. Pati ang mga baril na dala nila ay pinutol ng matalim na sandata. Nanlaki ang mga mata ni Greg sa tanawing ito, at napabuntong hininga siya. Humakbang si Philip sa mga bangkay at lumapit kay Greg. Sa malamig na mga mata at isang mahinang ngiti, tinanong ni Philip, Greg Arnell, ano sa palagay mo ang kahihinatnan mo? Nag-react si Greg sa pagkakataong ito, nagulat siya at nagtanong, sino ka? Bakit mayroon kang mga bantay na may ganitong uri ng kasanayan sa paligid mo? Hindi sila ordinaryong tao. Galing sila sa lugar na iyon. Kabanata 2117. Halos mabaliw si Greg Arnell. Maraming taon na ang nakalilipas, nagpunta siya sa Cockley Mountain sa isang misyon sa pagbabantay. Sa oras na iyon, nakita niya ng kanyang mga mata ang walang katulad na mga henyo na lumabas mula sa Cockley Mountain. Lahat ng mga ito ay hindi maintindihan sa kasalukuyang ideolohiya ng lipunan. Lahat sila ay mga superhuman na nilalang nalampas sa imahinasyon. Ang mga taong iyon ay maaaring ihikot ang tubig sa bawat pagliko at kahit nasirain ang isang pangkat ng labanan gamit ang kanilang sariling kapangyarihan. Ang gayong pag-iral ay hindi maihahambing sa sekular na mga konsepto. Umiral sila bilang paghahanda para sa huling labanan. Sa sandaling ito, bagamat ang mga tao sa kanyang harapan ay nagpakita ng kaunti sa kanilang kakayahang makipaglaban, likas na nauugnay sila ni Greg Arnell sa mga tao sa Cockley Mountain. Iyon ay dahil ang mga taong lumabas doon ay maaaring magkaroon ng hindi maisip na tanging kapangyarihang labanan. Gayunpaman, naunawaan din ni Greg na iba sila sa mga taong lumabas mula sa Cockley Mountain.
Kung tungkol sa eksaktong pagkakaiba, si Greg ay walang oras upang isipin ito ngayon. Iyon ay dahil lumakad na si Philip sa kanya at tinanong siya kung ano ang kanyang kinalabasan. Nagdilim ang mga mata ni Greg habang nakatingin sa mga gwardya na nakadapa sa lupa, hindi makatayo. Bakas sa kanyang mga mata ang lamig habang nagtatanong, sino ka? Bakit ang mga bantay sa paligid mo ay may ganoong kapangyarihang lumaban na higit pa sa umiiral na mundo? Sa mga taong nakita ko, ang mga nanggaling lang sa Cockley Mountain ang makakalaban ng ganito. Napatulala si Philip, tinaas niya ang kanyang kilay at nagtanong, pinto ba ang sinasabi mo? Ang pinto. Talagang alam ni Philip ang tungkol sa pinto. Sa pagkakataong iyon, tama ang hula ni Greg. Sure enough, galing sila sa lugar na iyon. Nasaran ng loob si Greg. Alam na siya ay tiyak na mapapahamak ngayon, sinabi lang niya, dahil alam mo ang pinto, kung gayon ang aking hula ay tama. Kung ganoon, ang aking pamilya Arnel ay titigil sa pag-iral ngayon. Pero ang hindi ko maisip ay ang mga taong tulad mo ay hindi dapat magpakita sa mundo ng kusa. Bakit mo labagin ang mga gustong kumain at lumabas sa sekular na mundo? Bukod dito, nakialam ka rin sa mga makamundong gawain. Hindi ka ba nag-aalala sa parusa mula sa pinto at sa Nonagon? Humalaklak si Philip habang nakatitig kay Greg at sinabing, interesting. Ikaw ay isang taong nakilala ko sa sekular na mundo na may alam tungkol sa pinto at sa Nonagon. Pagkatapos ay masasabi ko sa iyo na hindi ako mula sa likod ng pinto, at hindi rin sila. Hindi kami nasa ilalim ng jurisdiction ng Nonagon. Nang marinig ito, natigilan si Greg. Nanlaki ang mga mata niya nang hindi makapaniwalang sinabi niya, paanong posible iyon? Sa ganitong lakas ng pakikipaglaban tulad ng sa iyo, bukod sa pinto at sa Nonagon, hindi maaaring magkaroon ng, sandali, ikaw ay mula kay Clark. Agad na naisip ni Greg ang isang nakakatakot na bagay. Ang isang pag-iral na maaaring karibal o kahit na malampasan ang Nonagon. Ang walang talo na pag-iral na minsan ay namuno sa Cockley Mountain at sa Nonagon. Ang Clarks, ito ay ang pamilya Clark. Isa siyang Clark. Sa isang iglap, alam ni Greg kung anong uri ng nakakatakot na pag-iral ang kinakaharap niya. Siya ay dating nagtatrabaho sa Nonagon at ipinadala sa Cockley Mountain upang magsagawa ng mga tungkuling bantay. Sa oras na iyon, ang ilang mga tao pa rin ang namamahala sa Cockley Mountain. Lalo na iyong walang kapantay na talento, iyong malaking bundok na nagpapabigat sa puso ng lahat. Ang kahangahangang figurang iyon na dating namuno sa Cockley Mountain at sa Nonagon sa loob ng 10 taon. Thud. Lumuhad si Greg, alam niyang nagulo niya ang isang pag-iral na hindi niya dapat. I'm sorry, nagkamali ako. Karapat-dapat mamatay ang anak ko. Please maawa, young Master Clark. Hindi makayanan ni Greg ang anumang nangyayari ngayon. Walang makakalaban sa malaking bundok na iyon. Si Travis Harrison ay nakatayo sa isang tabi. Mula sa sandaling kumilos ang 13 shadow guard sa tabi ni Philip, natakot na siya sa katangahan. Anong uri ng mga tao ang grupong ito? Ngayon, kahit ang ulo ng pamilya Arnel ay nakaluhod. Tuluyan nang nagpanik si Travis. Dahan-dahan siyang umatras, tumalikod, at tumakbo. Kabanata 2118. Gayunpaman, nakatanggap si Travis ng isang marahas na sipa sa kanyang likod. Lumipad siya palabas at bumagsak ang mukha sa lupa. Tumama ang baba at bibig niya sa sahig at nadulas siya ng ilang metro. 2 hanay ng mga ngipin ni Travis ang natanggal, nag-iwan ng bakas ng dugo sa buong sahig. Pinilit niyang bumangon ngunit isang paa ang tumapak sa kanyang likod na parang 1 toneladang brick. Bitawan mo ako. Ako ang young master ng pamilya Harrison, hindi mo ako mapapatay. Ang aking ama ay si Holt Harrison at siya ay may malaking taga-suporta sa likod niya. Kung maglakas loob kang gumawa sa akin, tiyak na papatayin ka ng aking ama ng buhay gamit ang kanyang mga kamay. Puno pa rin ng pananakot si Travis. Lumapit si Philip, tumingin kay Travis na nahihirapan sa lupa, at walang pakialam na nagtanong, sino ang malaking taga-suporta sa likod ng iyong ama? Mabangis na sigaw ni Travis kay Philip, ang malaking backer sa likod ng tatay ko ay hindi isang maliit na pritong tulad mo na kayang guluhin. Kilala mo ba ang pamilya Clark? Iyan ang pinakamakapangyarihang pamilya sa mundo. How dare a punk like you mess with me? Isang salita lang ang kailangan ng tatay ko sa pamilya Clark at papatayin kanilang lahat.
Sigaw ni Travis at patuloy na nagkukwento tungkol sa pamilya Clark. Sa pagkakataong ito, walang magawang umiling si Greg na nakaluhod sa sahig. Ang pamilya Harrison ay napahamak na ngayon. Nakatayo sa harap ni Travis ang master na tinitingala nila pero hindi talaga siya nito nakilala. Si Greg ay hindi pa nakakita ng ganoong katanga at palaban na tao. Humalaklak si Philip at biglang nakaramdam ng paglalaro. Nagkunwari siyang natakot at sinabing, "The Clark family. Ang malaking taga-suporta sa likod ng iyong pamilya Harrison ay ang pamilyang Clark." Sa takot na tingin ni Philip, ngumiti si Travis ng masama at sinabing, "Anak, natatakot ka na ba ngayon? Sabihin ko sa iyo, patay ka ngayon. Naglakas loob kang kumilos laban sa akin, basurahan ang aking lugar, at talunin pa ang aking mga tao. Balatan kita ng buhay. Kahit sino ka man o sino ka man sa iyong pamilya, isang salita lang mula sa mga Clark at ang iyong pamilya ay mawawala na sa mundong ito." Walang bakas. Lumingon si Philip upang tingnan ang mga shadow guards, na bawat isa ay walang magawa sa kanilang mga mukha. 11, ano sa palagay mo ang mangyayari kung sasaktan natin ang pamilya Clark? Nakangiting tanong ni Philip. 11 ay ngumiti at sinabing, "Young Master, sa tingin ko ito ay isang miserableng kamatayan." Bumangon si Travis mula sa lupa sa sandaling ito, itinuro si Philip at ang iba pa na may panunuya, at umungal. "Tama, isang miserableng kamatayan. Buti na lang alam mo. Ngayon, tatawag ako at sasabihin ko sa aking ama. Ipapakiusap ko sa kanya ang pamilya Clark na kumilos at mamamatay kayong lahat." Ngumiti si Philip at sinabing, "Gawin mo ang gusto mo. Gusto kong makita kung ang pamilyang Clark na sinasabi mo ay maaaring pumatay sa akin." Naikuyong ni Travis ang kanyang mga kamao at sumigaw, "Sige, maghintay ka lang at makikita mo." Kinuha ni Travis ang kanyang telepono, idinial ang numero ng kanyang ama, at sumigaw, "Tay, binugbog ako, at namatay na lahat ang dosenang mga gwardya na dinala ko. Nasaan ka ngayon?" Ang yabang ng kabilang partido ay wala man lang pakialam sa pamilya Clark. Dapat mong ipaalam kaagad ang pamilya Clark at hiling sa kanilang mayordomo na alisin ang mga taong ito para sa pamilya Harrison. Sa sandaling ito, nakaluhod si Holt sa sala ng Sparrowvilla. Sa kanyang harapan, malamig na nakatingin kay Holt ang isang mayordomo habang sinasagot nito ang tawag. Puno ng galit si Holt sa kanyang pagkabigo kay Travis. Hininaan niya ang boses niya at sinabing, "Shut up! Nasa Sparrowvilla ako ngayon. Ikaw muna ang bahala sa sitwasyon. May dadalhin ako agad doon." Pagkatapos nito, ibinaba ni Holt ang telepono at sinabi sa mayordomo na may papuri, "Butler Cross, hindi mo na maaaring hugasan ang iyong mga kamay sa bagay na ito ngayon." Medyo malabo ang background ng kabilang partido. Hindi lang ang Buckingham Palace ng anak ko ang nasira, kundi pinahintulutan pa niya ang kanyang mga nasasakupan na patayin ang anak ng pamilyang Arnell. Ngayon lang din natanggal sa pwesto ang pangalawang kapatid ko dahil sa kanya. Ngayon, ang kontrabida na iyon ay nagbabanta din na sirain ang pamilya Harrison. Malamig na sinabi ng mayordomo sa kanyang harapan, "Holt Harrison, alam mo ba kung sino ang nasaktan ni Travis Harrison?" WHO. Mukhang naguguluhan si Holt. Sa totoo lang, hiniling niya sa isang tao na suriin ito ngunit walang nakita. Ang alam lang niya ay Philip Clark ang pangalan ng kabilang partido. Sabi ng mayordomo, "Kahit na nililigawan mo ang kamatayan, hindi mo dapat gawin itong ganito." Ang taong nasaktan ni Travis Harrison ay walang iba kundi ang young master ng pangunahing pamilya at ang magiging tagapagmana ng pamilya Clark. Kabanata 2119. Yung young master ng pangunahing pamilya. Ang magiging tagapagmana ng pamilya Clark. Paano kaya ito? Natigilan si Holt. Nakaluhod siya sa lupa habang pinagpapawisan ang buong katawan, parang dagalang na basang-basa. Mukha siyang nalilito habang nahulog sa sobrang takot. Makalipas ang kalahating araw na pagtakbo at paghingi ng tulong sa backer, ang naka-offend pala ng kanyang mga anak ay walang iba kundi ang young master ng backer. Siya rin ang young master ng pangunahing pamilya. Tapos na ang lahat. Sa ilang sandali, puno ng gulat ang mukha ni Holt. Nanginginig ang buong katawan niya habang nakaluhod sa sahig at nakayuko kay Butler Cross. Inamin niya ang kanyang pagkakamali habang sumisigaw, "Butler Cross, mali ang pamilya Harrison sa pagkakataong ito. Pakiusap maglagay ng ilang magagandang salita para sa amin.
Hindi sinasadya ng anak ko na masaktan si Young Master Clark. Ang lahat ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Nakikiusap ako na kausapin mo si Young Master Clark. Kabog, kabog. Agad na napuno ng matinding takot ang puso ni Holt. Lumuhad siya at paulit-ulit na inuuntog ang ulo sa sahig hanggang sa mamula at duguan ang noo. Si Butler Cross ay nakatayo sa harap niya ng walang emosyon, ang kanyang mga mata ay malamig. Sa sandaling ito, biglang umubo sa sala. Sa tulong ni Fulton Hash, pumasok si Roger Clark mula sa bakuran papunta sa sala. Umupo siya sa sofa, walang pakialam na tumingin kay Holt na nakaluhod sa lupa, at sinabing, "Holt Harrison, ano ang ipinangako mo sa akin noon?" Nang marinig ang boses na ito, naramdaman ni Holt na para siyang tinamaan ng kidlat. Agad siyang nagpatira pa sa sahig. Lord, nagkamali ako. Maawa ka sa akin." Nauutol na sambit ni Holt sa mahinang boses. Ang kanyang ulo ay nakadikit sa lupa, at hindi siya nang ahas na itaas ang kanyang ulo. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tanong ni Roger, "Gusto mo bang iligtas ang iyong sarili?" Patuloy na tumango si Holt at sinabing, "Pakiusap, maging mapagbigay ka, aking Panginoon. Kahit ano pa ang terms, gagawin ko." Nag-isip si Roger at sinabing, "Mabuti, dalawang kondisyon. Una, hindi nakabilang sa pamilya Harrison si Glenford. Susuportahan ko ang isang bagong pamilya." Nang marinig ito, natigilan si Holt bago siya nanghina. Tapos na ito para sa pamilya Harrison. Lumuhad siya sa lupa at nanginginig ang buong katawan habang sinasabi niya, "Sumasang-ayon ako." Pangalawa, alam ko na ang mga ninuno ng pamilya Harrison ay kasangkot sa paggawa ng elixir ng buhay noon. Kailangan kong malaman ang tungkol sa mga talaan ng isa sa pinakamahalagang sangkap sa elixir, ang multi-do herb, matahimik na sabi ni Roger. Sa totoo lang, sa katayuan ni Roger, madaling makuha ang mga talaan ng multi-do herb mula sa pamilya Harrison. Gayunpaman, may mga patakaran para sa lahat. Hindi sila kukunin ni Roger sa pamamagitan ng puwersa. Bukod dito, itinago ng pamilya Harrison ang sikretong ito sa loob ng libu-libong taon. Siyempre, hindi nila ito madaling ibunyag. Itinaas ni Holt ang kanyang ulo mula sa lupa at tumingin kay Roger na nakaupo sa sofa na may matinding pag-aatubili sa kanyang mga mata. Nais ng Panginoon ang mga talaan ng multi-do herb. Ito ay ipinasa mula sa kanyang mga ninuno at naitala sa isang sinaunang aklat. Ito ang lihim na kayamanan ng pamilya Harrison. Imposibleng ipakita ito sa mundo. Kahit na matagal na itong binanggit ni Roger, nagkunwari si Holt na wala siyang alam tungkol dito. Ngayon, sa harap ng napipintong pagkawasak ng pamilya Harrison, walang ibang pagpipilian si Holt. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang ulo at sinabing, "I promise." Tumango si Roger, tumayo, at sinabi kay Fulton sa tabi niya, "Dapat mo siyang sundan. Huwag mong hayaang lumayo ang brat na iyon." Sumang-ayon si Fulton, tumingin kay Holt na nakaluhod sa lupa, at sinabing, "Akayin ang daan." Agad na bumangon si Holt at gumawa ng isang magalang na pag-imbita ng mga kilo kay Fulton, na nag-aanyaya sa kanya na sumakay sa Bentley na kanyang minamaneho dito. Kabanata 2120. Samantala, si Gilson Manor. Si Travis ay nakatayo sa parehong lugar, ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan at galit habang nakatitig kay Philip at sa iba pa. "Hey Kirst, anak, kung ayaw mong mamatay, lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin ngayon din. Kung hindi, kapag ang aking ama, walang sino man sa inyo ang makakatakas. Ang malaking taga-suporta sa likod ng aking ama ay ang pamilyang Clark, naiintindihan mo ba? Pagtingin ko sa iyo, sigurado akong wala kang masyadong alam tungkol sa pamilya Clark, kaya sasabihin ko sa iyo. Ang pamilya Clark ang may hawak ng higit sa kalahati ng mga ari-arian ng mundo." Kamangha-manghang, "Tama, parang umiinit ang ulo mo. Hahaha, alam kong matatakot ka. Ngayon, lumuhad ka agad." Sa sandaling dumating ang aking ama kasama ang mga tao sa pamilyang Clark, kahit sino ka man, kahit sino ang nasa likod mo, at kung sinasadya mo man ang pamilya Harrison o hindi, lahat kayo ay mamamatay. Si Travis ay parang baliw, naghihisteryosong umuungal. Siya ay sinusubukan upang bigyan ang kanyang sarili ng isang boost. Wala siyang choice. Ang tanging naiwan sa eksena ay siya at si Greg Arnell, na nakaluhod. Nakaramdam siya ng sobrang panghihina ng loob. Gayunpaman,
Kahit anong sigaw at pagbabante niya, mukhang walang pakialam si Philip at ang kanyang mga tao na parang nanonood ng unggoy na gumaganap. Sapat na ba ang sinabi mo? Sa sandaling ito, tanong ni Philip na nakasimangot. Umubo si Travis. Nanununog ang kanyang lalamunan at umungol. Siyempre, hindi pa sapat ang sinabi ko. Kayong lahat, nakaluhod ngayon. Walang magawang niyugyog ni Philip ang kanyang ulo. Sa oras na ito, huminto ang kanilang sasakyan sa pasukan ng Gilson Manor. Ang nangunguna ay natural na sinakyan ni Holt Harrison. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan at niyaya si Fulton na lumabas ng buong galang. Paglingon niya ay nakita niya si Travis na nakaturo at sinisigawan si Philip. Biglang naramdaman ni Holt na inaatake siya sa puso. Itong tandang anak, anong paraan upang ligawan ang kamatayan? Kasabay nito, nakita rin ni Travis ang kanyang ama na bumaba sa kotse at biglang nag-imbita ng isang medyo may edad na lalaki pababa ng kotse. Ha. Sabay tawa ni Travis sabay turo kina Holt at Fulton na mabilis na naglalakad papunta sa pinto. Sabi niya kay Philip, tingnan mo, nandito ang tatay ko kasama ang isang tao mula sa pamilya Clark. Siguradong patay kayong lahat. Nag-wild si Travis at agad na tumakbo papunta sa ama. Lumuhad siya sa lupa at sumigaw, Tay, tingnan mo, napakabangis ng mga taong ito. Pinatay nila ang lahat ng gwardya ng pamilya Harrison at nasugatan ako. Tatay, kailangan mong tumayo para sa akin, sumigaw si Travis. Si Holt ay sumusunod sa likod ni Fulton sa sandaling ito. Nang makitang naglakas loob ang mga anak na humihiling sa kanya na tumayo para sa kanya, agad na nag-apoy ang kanyang dibdib. Lumapit siya, sinipa si Travis sa balikat, at pinagalitan, Idiot. Napasok ka sa isang malaking gulo, alam mo ba iyon? Gusto mo bang panindigan kita? Nagdala ka ng pinsala sa pamilya Harrison. Bumagsak si Travis sa lupa at nalilitong tumingin sa galit na galit niyang ama. Sumigaw siya, Tay, anong ginagawa mo? Anak mo ako, bakit mo ako sinapak? Siya ang bumasag sa Buckingham Palace ko, siya ang nagpakulong kay second uncle, at pinahintulutan din niya ang kanyang mga nasasakupan na patayin si Finn Arnell. Sinabi pa gusto niyang sirain ang pamilya Harrison. Bilog ang mga mata ni Holt, at namumula ang kanyang mga mag-aaral habang nakatitig kay Travis. Sumigaw siya, Shut up! Ikaw ay hindi maaayos. Kung gusto niyang Master Clark na sirain ang pamilya Harrison, so be it. Bakit hindi ka pa humihingi ng tawad kay Young Master Clark? Yung Master Clark? Anong Young Master Clark? Napatulala si Travis Harrison. Kabanata 2121. Tumangala si Travis kay Philip na nanlalaki ang mata na hindi makapaniwala. Sa sandaling ito, nalampasan na ni Holt si Fulton at nakarating sa harapan ni Philip. Lumuhad siya, lumuhad sa lupa, at sumigaw, Young Master Clark, pasensya na sa pagiging late at pinahintulutan ko ang anak ko na masaktan ka. Karapat-dapat akong parusahan. Malamig na tiningnan ni Philip si Holt na nakaluhod sa lupa. Ito ba ang pinuno ng pamilya Harrison? Ikaw ba ang pinuno ng pamilya Harrison? Narinig ko na ang iyong pamilya Harrison ang namumuno sa langit ng Glenford. At wala kang pakialam sa iba. Mahinang tanong ni Philip. Puno ng takot ang mukha ni Holt habang nanginginig siya sa lupa at sinabing, Young Master Clark, mali ang pamilya Harrison at dapat parusahan. Sa account na ang pamilya Harrison ay gumawa ng malaking kontribusyon sa pamilya Clark sa paglipas ng mga taon, mangyaring iligtas ang pamilya Harrison at bigyan ako at ang aking anak ng paraan upang makalabas. Hindi nagsalita si Philip. Sa sandaling ito, nang si Travis, na nakaluhod sa lupa, ay nakita ang kanyang ama na nakaluhod sa harap ni Philip, ang kanyang ulo ay umiinit. Hindi siya naglakas loob na tanggapin ito, at ayaw din niyang tanggapin ito. Iyon ang pinuno ng pamilya Harrison, ang kanyang ama. Siya ang figure na namuno kay Glenford sa likod ng mga eksena. Lumuhad talaga siya kay Philip Clark. At saka, yung Master Clark, ang tawag niya sa kanya. Tay, nababaliw ka na ba? Bakit ka lumuluhod sa kanya? Isa lang siyang punk. Bumangon ka at tanungin ang mga tao mula sa pamilyang Clark na dinala mo upang sirain ang mga taong ito. Umungol si Travis. Ibinaling ni Holt ang kanyang ulo at pinandilatan si Travis. Bumangon siya, sumugod, sinipa si Travis ng ilang beses habang sumisigaw, Rascal. Alam mo ba kung gaano kalaki ang gulo na ginawa mo?
Alam mo ba kung sino ang nakatayo sa harap mo? Tinakpan ni Travis ang kanyang mukha at naguguluhang tinitigan ang galit na galit niyang ama. Ito ang unang pagkakataon na sinaktan siya ng kanyang ama ng ganito. Sino kaya siya? Isa lang siyang punk na may kakaunting makapangyarihang bantay. Ito ang Glenford, ang teritoryo ng pamilya Harrison. Wala ka bang dinala sa pamilya Clark? Bakit ka natatakot sa kanya? Galit na sigaw ni Travis. Gayunpaman, sinampal ni Holt si Travis at sumigaw, kabastusan. Itong young Master Clark na nasa harap mo ay walang iba kundi ang young master ng pamilya Clark. Siya ang pinakamatandang young master ng pangunahing pamilya. Boom! Agad na sumabog sa isip ni Travis ang sinabi ng kanyang ama. Ang young master ng pamilya Clark. Ang pinakamatandang young master din ng pangunahing pamilya. Paano ito naging posible? Napatulala si Travis at nakasubsob sa lupa na parang impes na lobo. Nakita si Philip na hindi makapaniwala. Muli ay lumuhad si Holt sa lupa at sumigaw, Young Master Clark, hindi sinasadya ng anak ko na masaktan ka. Hindi niya talaga alam ang identity mo. Nakikiusap ako na iligtas mo siya. Habang sinasabi iyon, nontog ang ulo ni Holt sa sahig. Walang pakialam ang mga mata ni Philip habang nakatingin kay Travis na tulala. Malamig niyang sinabi, Travis Harrison, ngayon mo lang sinabi na dapat mamatay ang sinumang makasakit sa pamilya Clark. Ngayon, tatanungin kita, ano sa tingin mo ang mangyayari sa iyo dahil nasaktan mo ako? Agad namang nag-react si Travis at gumapang na parang aso kay Philip. Niyakap niya ang mga hita ni Philip at sumigaw, Iyang Master Clark, mali ako, mali talaga ako. Isa akong tanga, nabigo akong makilala ka, ako ang magpaparusa sa sarili ko. Sa sinabi nito, sinampal ni Travis ang kanyang bibig. Kabanata 2122. Talagang agresibo ang sampal ni Travis at diretsyong kumukuha ng dugo. Walang pakialam na tumingin si Philip sa mag-ama. Sa wakas ay sinabi niyang pagkaraan ng mahabang panahon, tama na. Lumuhad sina Holt at Travis sa lupa, hindi nang ahas na huminga ng malakas habang hinihintay ang hatol. Itinaas ni Philip ang kanyang kilay, tumingin kay Fulton, at nagtanong, pinapapunta ka ba ng tatay ko? Tumanggo si Fulton at mahinang nagsabi, sa tingin ng Panginoon ay may pakinabang pa rin ang pamilya Harrison. Dahil hindi ginagarantiyahan ng krimen ang parusang kamatayan, maaari mo itong pabayaan. Sinabi rin ng Panginoon na hindi si Glenford ang magiging teritoryo ng pamilya Harrison sa darating, at maaari kang personal na pumili ng pamilyang susuportahan. Nagtaas ng kilay si Philip. Nakatulong ba ang pamilya Harrison sa kanyang ama? Ano pa ang gamit ng pamilya Harrison? Tanong ni Philip. Umiling si Fulton at sinabing, hindi maginhawa para sa iyo na malaman ngayon. Nang marinig ito, lalong nagsalubong ang mga kilay ni Philip. Bumaba ang tingin niya kina Holt at Travis. Sa hindi pagkakataon, nakatulong pa rin sila sa kanyang ama. Huminga ng malalim, sinabi ni Philip, dahil ang aking ama ay nakiusap para sa iyo, mawala ka. Maglaho ka sa paningin ko at wag mo na akong makitang dalawa. At, bitawan mo ang ulo ng pamilya Gilson. Mabilis na inakay ni Holt si Travis para pasalamatan si Philip at sinabing, oo, pakakawalan namin siya kaagad. Pagkasabi nun, tumalikod si Philip at naglakad papunta sa Gilson Manor. Nagsisiksikan sa pintuan ang mga matandang katulong ng pamilya Gilson at si Tanya. Sa sandaling ito, lahat ay nakatingin kay Philip nang may pagtataka. Masyadong kamangha-mangha ang binatang ito. Sino kaya siya? Kahit na ang Panginoon ni Glenford, ang pamilya Harrison, ay lumuhad sa kanya. Pulang-pula ang mukha ni Tanya habang nakatingin kay Philip nang may labis na paghanga. Ibinaba niya ang kanyang ulo at kinalikot ang kanyang mga daliri. Sinulyapan siya ni Philip at nakangiting sinabi, huwag kang mag-alala, malapit nang lumabas ang iyong panganay na kapatid. Yung pangalawa mong kapatid, magpapadala din ako ng maghanap sa kanya. Nakagat ni Tanya ang mapupulang labi habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Sabi niya, salamat sa iyong kabaitan. Hindi ko ito makakalimutan, at tatandaan din ito ng pamilya Gilson sa ating mga pusong magpakailanman. Pagkasabi noon ay lumuhad si Tanya sa lupa. Nang makita ito, mabilis na hinayla ni Philip si Tanya at sinabing, bakit ka lumuluhod sa bawat pagliko? Ito ay isang bagay lamang na ipinangako ko kay Old Master Gilson.
Sa oras na ito, bumangon si Pierce mula sa pagtulong ng kanyang mga katulong at naglakad papunta sa sala. Yumuko siya kay Philip sa harap ng lahat at sinabing, "Young Master Clark, wala akong may susukli sa iyo. Ang aking anak na babae ay maglilingkod sa iyo sa natitirang bahagi ng kanyang buhay mula ngayon. Ang pamilya Gilson ay magiging tagapaglingkod din ng pamilya Clark magpakailanman." Pagkasabi noon, gusto na ring lumuhad ni Pierce. Mabilis na humakbang si Philip, hinawakan ang braso ni Pierce, at sinabing, "Older Master Gilson, huwag mong gawin ito." Umubo ng ilang beses si Pierce at muling umupo sa tulong ng kanyang mga katulong. Umupo si Philip sa pangunahing upuan at tumingin sa grupo ng mga miyembro ng pamilya Gilson. Makalipas ang halos 1 minuto, bumalik si Silas Gilson, ang pinuno ng pamilya Gilson. Mukha siyang magulo, at marumi ang kanyang damit. Pagpasok pa lang niya sa pinto ay nakita niya si Philip na nakaupo sa main seat. Mabilis niyang inalis ang alikabok, lumuhad sa sala, at sinabi kay Philip, "Hindi ko makakalimutan ang iyong kabaitan sa buhay na ito. Salamat sa pagligtas sa pamilya Gilson mula sa krisis na ito. Handa akong pagsilbihan ka simula ngayon." Tumingin si Philip kay Silas, na tila medyo malakas at may kakayahan. Tumayo si Philip, humakbang pasulong, at hinayla si Silas pataas. Nakangiting sinabi niya, "Kuya Silas, mas matanda ka sa akin, kaya tatawagan kitang Kuya Silas." Nambobola si Silas at sinabing, "Young Master Clark, hindi mo magagawa iyon. Paano ako tatawagan ng isang tulad mo?" Tinapik ni Philip si Silas sa balikat at sinabing, "Okay lang. Siya nga pala, si Glenford ay may iwan sa iyong pamilya Gilson na mahal na mula ngayon. Magpapatulong ako sa iyo. Sana, sa pagbisita ko ulit sa Glenford, iba na ang atmosphere dito." Kabanata 2123. Natigilan si Silas at hindi makapaniwalang tumingin kay Philip. After a few seconds, naintindihan na niya. Si Glenford ay malapit nang sumailalim sa napakalaking pagbabago. Napatitig siya sa matandang ama na nakaupo sa sofa. Tumango si Pierce, tumayo, at sinabi kay Philip, "Young Master Clark, tiyak na hindi mabibigo ang pamilya Gilson na matugunan ang iyong mga inaasahan. Talagang aayusin namin ang lahat sa Glenford sa maayos na paraan. Silas, bakit hindi ka lumuhad at pasalamatan si Young Master Clark sa kanyang kabaitan?" Sigaw ni Pierce, at ang kanyang boses ay tila napakalakas sa sandaling ito. Agad na lumuhad si Silas, yumuko ng 3 beses, at sumigaw, "Mula ngayon, si Silas Gilson ng pamilya Gilson ay maglilingkod lamang kay Young Master Clark. Ang pamilya Gilson ay palaging sanglaan ni Young Master Clark." Swoosh! Sa isang iglap, lumuhad lahat ng miyembro ng pamilya Gilson na nakatayo pa rin sa sala. Walang magawa si Philip. Pagkaraan ng ilang sandali, iniwan niya ang pamilya Gilson. Bago siya umalis ay napakaganda ng kutis ni Pierce. Parang bigla siyang gumanda. Samantalang si Tanya naman ay nanatili siya para alagaan pansamantala ang matanda. Pagkaalis ni na Philip at Troy sa Gilson Manor, pinabalik ni Troy si Philip sa Sparrowvilla. Nang bumalik si Philip sa Sparrowvilla, balak niyang umuwi ng diretso, ngunit tila naninindigan si Fulton na manatili siya sa ibang araw. May iba pang arrangements daw. Walang pagpipilian si Philip kundi ang manatili pansamantala. Kinagabihan, tumawag si Troy. Puno ng pag-aalala ang kanyang tono habang sinabi niya, "Young Master Clark, libre ka na ba?" Kumunat ang noo ni Philip at nagtanong, "Anong meron?" Sinabi ni Troy, "Young Master Clark, mayroon akong mga kinakailangan at sana ay suportahan mo ito. Magpapadala ako ng susando sa iyo at mag-uusap tayo kapag nagkita tayo." Tumango si Philip. Wala siyang magawa, kaya sinabi niya, "Okay." Sa pangunguna ng subordinate ni Troy, pumasok si Philip sa isang pribadong silid sa turf ni Troy. Nagmamadaling tumayo si Troy na hinihimas ang kanyang mga temp. "Sa wakas nandito ka na. Dapat mong tingnan muna ang imbitasyong ito." Kinuha ni Troy ang imbitasyon sa mesa at iniabot kay Philip. Kinuha ni Philip ang imbitasyon at tiningnan ito. Walang gaanong katangi tanging imbitasyon, tanging ang pamagat na Overlord Tournament, pati na rin ang oras at lugar. Ano ang ibig sabihin nito? May gustong lumaban sa iyo sa isang tournament. Nakangiting ibinato ni Philip ang imbitasyon sa mesa at umupo na sa sofa.
Ito ay isang imbitasyon mula sa mga pinuno ng underworld ng tatlong lungsod. Inayos nila ang kapaligiran na ito upang muling ipamahagi ang teritoryo ng Glenford sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Sa pagkakataong ito, nakarinig ako ng mga tsismis na mayroong malalaking tao sa itaas na gustong makuha ang kanilang mga kamay sa teritoryo ng Glenford, at ang kapaligiran na ito ay maaaring ituring bilang isang prelude. Napakunot ang noo ni Troy na para bang binubuli. Hindi siya tumingin sa lahat ng nangingibabaw sa sandaling ito. Kailangan kong dumalo sa kapaligiran na ito, kung hindi, aminin ko lang ang aking kaduwagan. Mayayanig ang katapatan ng mga lalaking nasa ilalim ko. At saka, kailangan kong manalo sa tournament. Kung matatalo ako, ang kahihinatnan ay hindi isang bagay na hindi ko kayang bayaran. Kung nanalo siya, magiging maayos ang lahat. Kung matalo siya, siguradong magdadalawang isip ang mga tauhan ni Troy at marami pa ang maaaring lumipat ng loyalty. Ito ay isang buhay at kamatayang labanan para kay Troy. Magtagumpay lamang siya at hindi mabibigo. Kung siya ay nabigo, ang lahat ay mawawala, maging ang kanyang buhay. So ano, hiniling mo ba sa akin na pumunta ng hating gabi para makinig sa iyong hikbi na kwento? Nakangiting tanong ni Philip. Siyempre hindi. Nandito ako para humingi ng tulong sa iyo. Wala akong makapangyarihang eksperto sa ilalim ko, kaya gusto kong hilingin sa iyo na magtalaga ng ilang eksperto para tulungan akong lumaban sa tournament. Halimbawa, maaari mo lang ipadala ang alinman sa dalawa sa mga taong kasama mo noong araw. Napatingin si Troy kay Philip habang nakakaramdam ng matinding tensyon. Kung tatanggi si Philip na tumulong, malamang na hindi makakaligtas si Troy sa kalamidad na ito. At saka, nasaksihan ni Troy ang husay ng mga taong iyon sa tabi ni Philip noong araw. Nang maabot ni Philip ang isang sigarilyo, tuwang-tuwang inilagay ni Troy ang isang sigarilyo sa kamay ni Philip at tinulungan si Philip na maunawaan ito gamit ang isang purong gintong lighter. Matapos hilahin, walang pakialam na sinabi ni Felipe, sino ang mga tao mula sa tatlong lungsod. Maraming pamilya, ngunit ang pinuno ay miyembro ng pamilya Hale mula sa kabisera ng distrito sa pangalang Willis Hale. Dalubhasa siya sa pagharap sa hindi magandang tingnan na mga gawain ng pamilya Hale at kilala sa kanyang kalupitan. Nang marinig ang pamilya Hale, nagulat si Philip. Kabanata 2124. Hale, may kaugnayan ba siya kay Fitzgerald Hale mula sa Nonagon? Ang pamilyang Hale mula sa kabisera ng distrito. Tutulong ako. Dahil pinamunuan ito ng isang tao mula sa pamilya Hale, hindi naisip ni Philip na makipagkita sa kanya upang makita kung konektado siya sa taong nasa Nonagon. Salamat, Young Master Clark. Mas maganda kung makakatulong ka. Walang masyadong rules para sa tournament. Ang bawat panig ay maaaring magpadala ng 2 tao at ang bilang ng mga panalo ang magdedetermina sa huling resulta. Nagramble si Troy tungkol sa rules ng tournament pero hindi man lang pinansin ni Philip. Ang tinatawag na mga patakaran ay panandaliang ulap kay Philip. Kaya, Young Master Clark, para maging ligtas, maaari ka bang mag-ayos ng 2 eksperto? Maingat na tanong ni Troy. Hindi na kailangang pahirapan. Maaari kang magpadala ng isang tao at hayaan mo akong kunin ang isa pang pwesto, nanginginig na sabi ni Philip. Natigilan si Troy at napatitig kay Philip, walang imak. Lalaban ba si Young Master Clark sa ring? Paano kung may nangyari sa kanya? Naisip ni Troy ang eksenang naaksidente si Philip sa singsing at agad na lumitaw ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Young Master Clark, ang iyong katawan ay mahalaga. Paano ka makakalaban sa ring? Hindi ito gagana, talagang hindi. Umiling si Troy na parang kalansing. Hindi sa iyo iyan. Nakapagdesisyon na ako, sabi ni Philip. Nang makita ang determinadong saloobin ni Philip, walang magawang tumango si Troy. Kung gayon dapat mong bigyang pansin ang kaligtasan. Itatapon ko ang tuwalya anumang oras. Sa sandaling ito, nagpasya si Troy na kahit na mawala ang lahat ng kanyang dignidad at maging ang kanyang teritoryo, dapat niyang protektahan ang kaligtasan ni Philip. Kung talagang naaksidente si Philip sa ring, hindi niya kayang tabyusan ang sarili kahit mamatay siya. Huwag kang mag-alala, mga street punk silang lahat. Hindi man lang nila kayang tanggapin ang 2 kong suntok. Ngayong gabi na ba? Hindi ba oras na para maghanda para pumunta? Tanong ni Philip. Oo, magsisimula ito ng 10:30 sa Battle Stadium. Professional standard ang venue, sagot ni Troy.
Tara na at linisin natin sila. Tumayo si Philip at lumabas. Mabilis na sumunod si Troy at pinangunahan si Philip. Pagkasakay sa kotse, kinuha ni Troy ang phone niya at nag-dial ng number. Alis na tayo. Si Bert Cress ang mauuna ngayong gabi. Sabihin mo sa kanya na maghanda. Ibinaba ni Troy ang telepono at tumingin kay Philip, may sabihin, ngunit ikanaway ni Philip ang kanyang kamay at napalunok na lamang si Troy sa kanyang mga salita. Hindi nagtagal ay dumating ang convoy sa Battle Stadium. Ilang matipunong lalaki ang nakatayo sa parking lot at tahimik na pinagmamasdan ang sasakyan ni Troy. Troy Crow, nag-utos si Master Hale na 2 mandirigma lang ang maaari mong pasukin. Lahat ng iba ay kailangang manatili rito. Agad na sumabog ang mga kampan ni Troy. Sa paggawa nito, hindi sila nagpakita ng anumang paggalang kay Troy. Gaano kakalakas loob na makipag-usap kay Master Crow sa ganitong paraan? Ang kanyang pangalan ay hindi isang bagay na maaari mong tawagin ng direkta. Gusto mo bang mamatay? Bakit hindi tayo makapasok? Kailangan nating protektahan ang kaligtasan ni Master Crow. Ito ang Glenford, ang aming teritoryo. Lahat kayo ay makakabalik sa kabisera ng distrito. Kung hindi, sisipol tayo at tatawag ng mga reinforcement. Ang matipunong lalaking nangunguna ay malamig na tumingin sa mga nasasakupan ni Troy at inabot niya ang kanyang itim na trench coat, na inilantad ang holster ng baril na nakasabit sa kanyang baywang. Napatingin sa baril na nakasabit sa baywang ng matipunong lalaki, agad na tumahimik ang mga tauhan ni Troy. Ang karangyaan na ito ay mas malakas kaysa sa mga lokal. Ang mga mananalakay na ito mula sa kabisera ng distrito ay nakahanda ng husto, at ang mga punyal na dala ng mga tauhan ni Troy ay hindi maihahambing sa mga baril. Hehe, mukhang naiintindihan mo na ang sitwasyon ngayon. Akala ko gusto mo pa ring ituloy ang galit. Ano man ang isagawa ni Master Hale, maaari mo lamang sundin. Kung ano man ang ipagawa sa iyo, gawin mo lang ng masunurin at huwag kang mag-abala. Malamig at mapanuksong tumawa ang matipunong lalaki. Buddy, sapat na ba ang ipinakita mo? Maaari mo ba akong pasukin at ang aking mga tauhan ngayon? Sabi ni Troy na madilim ang mukha. Sinulyapan ng matipunong lalaki si Philip, na sumusunod kay Troy, na may mapang asar ng ngiti sa labi. Ang isang mahinang batang lalaki ay narito lamang upang maghanap ng kamatayan. Kabanata 2125. Kumunat ang noo ni Philip, tumingin sa matipunong lalaki na nakatayo sa pintuan, at sinabing may panunuya, makikita mo kung sino ang mamamatay mamaya. Hahaha, anong sabi mo? Puno ng tawa ang mukha ng lalaki. Nakakatawa ka talaga. Gaano kakalakas sa tingin mo? Not to mention those tough people in the ring, but I bet hindi mo man lang ako matatalo. Pinapaalalahanan lang kita na huwag mong hanapin ang kamatayan, ngunit hindi mo naiintindihan ang mga simpleng salita. Medyo kinabahan si Troy, nag-aalala na baka makipag-away si Philip sa kabilang partido. Sabi niya sa mahinang boses, "Tara na." Bahagyang tumango si Philip at sumunod kay Troy at Bert sa stadium. Dumura ang matipunong lalaki. With his arms akimbo, sinundan niya sila sa stadium habang bumubulong, "Tingnan natin kung paano kayo mapapatay mamaya, ha?" Pumasok si Philip at ang kanyang partido sa venue. Agad na bumungad sa kanila ang mga gumagalaw na spotlight ng arena. Napapikit ang tatlo at itinaas ang kanilang mga braso upang protektahan ang kanilang mga sarili mula sa nakakasilaw na liwanag. Nako, Troy Crow, ang lakas ng loob mong magpakita. Akala ko natatakot ka na at hindi ka maglalakas loob na lumapit. Si Willis ay humihit-hit ng sigarilyo habang nakaupo sa sofa at naka-cross legs. Tumingin siya kay Troy ng masama. Sabay tingin din ni Philip kay Willis. Miyembro ba ito ng pamilya Hale? May kaugnayan ba siya kay Fitzgerald Hale? Eto, ipapakilala kita. Ang kalbo dito ay si Master Fay at ang lalaking may bigot doon ay si Master Tanner. Lahat kaming tatlo ay napahanga sa iyong teritoryo. Kung ikaw ay matalino, ibibigay mo ito sa amin ng masunurin at iiwan namin ang iyong miserableng buhay. Nanlumo si Troy. Kung wala si Philip sa kanyang likuran, malamang ay sumuko na siya ngunit sa likuran niya si Philip, magngangalit si Troy at maninindigan hanggang dulo. Master Hale, Master Fay, at Master Tanner, simula nang tahakin ko ang landas na ito, hindi ko naisip na magtatapos ako ng maayos. Kaya ngayon, kahit anong mangyari, kailangan kitang ipaglaban, sabi ni Troy.
na may malaking kalbo na ulo, hinawakan ni Master Fei ang isang stress ball sa kanyang kamay. Sumulyap kay Philip at Bert sa likod ni Troy, ngumiti siya ng mapang-asar at sinabing, sa tingin mo kaya mo bang labanan ang mga tao natin sa dalawang punk sa likod mo? Plano mo bang manalo sa pamamagitan lamang ng pagiging matigas? Ang mga taong dinala ko ay mga eksperto na nagsasanay ng martial arts at nakapatay ng mga tao. Hindi karapat-dapat ang mga masamang tao sa likod mo. Tumawa si Master Tanner, nanginginig ang kanyang bigot pataas at pababa, mukhang nakakatawa. Dagdag pa niya, Old Fei, huwag mong takutin itong mga walang alam na burol. Dahil gusto nilang kumilos ng matigas, hayaan itong maging isang karanasan sa pagbubukas ng mata para sa kanila upang malaman nila kung ano ang ibig sabihin ng pagiging eksperto. Pinitik ni Willis ang upos ng sigarilyo sa kanyang kamay at nakangising sinabing, tingnan mo itong dalawang talunan na dinala mo, hindi ko kayang ibuli ka. Magpapadala lang kami ng tig-iisang tao. Kung matalo ng dalawang subordinate mo ang taong pinadala ng bawat isa sa atin, ituturing naming ikaw ang panalo. Noong una ay inakala ni Willis na makakahanap si Troy ng makapangyarihang panlabas na tulong, ngunit nang makita ang mga pagpapakita ni na Philip at Bert, nahuhulaan na ni Willis ang kalalabasan. Inisip niya na sina Philip at Bert ay medyo bihasa magnanakaw ngunit sadyang inutil sa pakikipaglaban. Maawain talaga si Master Hale. Kung ganoon, sundin natin ang iyong mungkahi. Kung tutusin, sapat na ang subordinate ko na si Rhino para puksain sila, walang interes na sabi ni Master Fei. Hindi talaga ako interesado sa pakikitungo sa mga talunan na ito. Kung hindi tayo hinayla ni Master Hale dito, hindi ako pupunta. Inalog-alog ni Willis ang kanyang nakatuntong binti. Hayaan mo si Rhino na bahala. Oy, Crow, maaari mong paakyatin ang iyong mga lalaki sa entablado. O bakit hindi mo nalang hayaan na magkasama silang dalawa? Kung hindi, ang paggawa nito ng isa-isa ay magiging masyadong mabagal. Nakinig si Troy sa kanila nang nakayuko, puno ng pighati at galit ang puso. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.